Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang nag-iisang tagapagmana. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 2201. Mabilis na bumangon si Hansel mula sa lupa, tumalikod, at umalis sa tirahan kasama ang kanyang mga bantay nang hindi lumilingon. Makalipas ang ilang minutong pagtakbo ay nabangga niya si Wade na sumugod. Nang makita ang takot na hitsura ni Hansel sa sandaling ito, mabilis siyang pinigilan ni Wade at nagtanong, "Hansel, anong nangyayari? Bakit parang takot na takot ka? Anong ginawa sa'yo ni Philip?" Huminto si Hansel, napabuntong hininga, at sinabing, "Wade, huwag kang pumunta. Bumalik na si Tim at ako ay pinalayas niya. Sinabi niya na kapag muli silang ginigipit ng pamilya ng sangay, papatayin niya ang bawat isa na nakikita." Ano? Kinilig si Wade nang marinig iyon, at bakas ng dilim ang sumilay sa kanyang mga tingin. "Bumalik na si Tim. Sinabi niya ba talaga iyon?" Tanong ni Wade. Tumanggaw si Hansel at sinabing, "Oo, mula mismo sa bibig ng kabayo." Isang patong ng malamig na pawis ang bumuhos sa noo ni Wade. Sinulyapan ang tirahan sa malayo, mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao at sinabing, "Okay, dahil nakabalik na siya, bumalik tayo at suriin muli ang sitwasyon." Tumanggaw si Hansel, at mabilis silang umalis sa pangunahing pamilya. Matapos itaboy si Hansel, nakipag-chat si Tim kay Philip at sa iba pa ng ilang minuto bago siya pumunta sa maliit na kwarto ni Nelson. Tiningnan niya ang maliit na natutulog sa incubator. Ipinatong ni Tim ang kanyang mga kamay sa kanyang mga tuhod, "Yumoko," at sinabi ng may mapagmahal na ngiti. "Ang batang ito ay kamukhang kamukha mo." Nakatayo lang sa si Philip at walang pakialam na tumingin kay Nelson sa incubator. To be honest, bihira siyang pumunta sa anak niya. Para sa ilang kadahilanan, patuloy niyang nararamdaman na hindi siya magkakaroon ng malapit na relasyon sa batang ito sa hinaharap. Matapos manood ng ilang sandali, umalis si Tim sa silid at pumunta sa maliit na hardin kasama sina Philip at Horace upang mag-usap. "Tim, bakit bigla kang bumalik ng ganitong oras?" tanong ni Horace. Sagot ni Tim, "Bukas ang Ancestor Commemoration Ceremony. Kailangan kong bumalik kahit anong mangyari. Bukod dito, nakatanggap ako ng balita na sasalakayin ng pamilya ng sangay sina Philip at Win sa panahon ng kaganapan." Nang sabihin niya ito, lumingon si Tim kay Philip at nagtanong, "Handa ka na ba?" Tinamlay ni Philip ang kanyang likod at sinabing, "I guess." Nang makita ang kanyang hitsura, tumawa si Tim at sinabi kay Horace, "Tingnan mo itong brat. Itinatago pa rin niya ang mga bagay sa atin." Natawa din si Horace bago niya tinignan ng seryoso si Philip at nagtanong, "Ano ba talaga ang hinanda mo?" Tumangala si Philip sa asol na langit at sinabing, "Isang pagkilos lang sa pamilya ng sangay. Sapat na para mawala sila sa isang bagay." Kumunat ang noo ni Horace at nakipagpalitan ng tingin kay Tim. Pagkatapos ay umiling siya at ngumiti ng mapait habang sinasabing, "Tim, parang wala siyang sasabihin." Ngumiti si Tim at sinabing, "Hindi na mahalaga. Bilang mga tiyuhin, tungkulin nating tumayo sa likod ng brat na ito at ibahagi ang pasanin para sa kanya. Dapat handa ka na rin para sa seremonya bukas. Sa palagay ko ay hindi ito hahayaan ng pamilya ng sanay sa pagkakataong ito." Ayon sa mga ulat mula sa aking mga nasasakupan, nagkaroon ng kakaibang kilusan sa ilan sa mga guard squad ng pamilya Sangay. Bukod dito, kamakailan lamang ay nakipag-ugnayan ang pamilya ng Sangay kay Tucker Stone ng Distrito 12. Tucker Stone, ang lalaking iyon ay naglakas loob din na pagnasaan ang pamilya Clark. Tanong ni Horace na nakakunot noo. Bumantong hininga si Tim at sinabing, "Sayang, ang District 12 ay palaging dalawang talam na espada sa pamilya Clark. Noong pinangasiwaan ng aming hipag ang Distrito 17 noon, nakipagsanib puwersa siya sa pamilya Clark at tinulungan kaming labanan ang maraming panlabas na puwersa. Pinahintulutan din nito ang pamilya Clark na magkaroon ng mas matibay na paninindigan sa mundong ito. Gayunpaman, pagkatapos ng insidenteng iyon, ang Distrito 12 ay nahulog sa mga kamay ng iba at naging isang nakakalasing na tinek sa panig ng pamilya Clark." Nang marinig iyon, sumimangot si Horace at sinabing, "Tim, sa katunayan, hindi ko naiintindihan kung bakit hindi kailanman gumawa ng anumang aksyon si Roger laban sa Distrito 12 ng napakatagal." Umiling si Tim at sinabing, "Mahirap.
Mayroong isang lihim na kinasasangkutan ng pangunahing pamilya sa likod ng Distrito 12 na hindi mo alam. Anong sikreto? Sabay na tanong ni Philip at Horace. Kabanata 2202. Talagang kakaunti lang ang alam nila tungkol sa Distrito 12. Bilang ikatlong matandang Panginoon ng pangunahing pamilya, walang alam si Horace kundi si Philip. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, sinabi ni Tim, hawak ng Distrito 12 ang pangunahing bagay upang buksan ang ipitong sona sa likod ng pinto. Kung tama ang hula ko, sa kanyang pagbabalik sa pagkakataong ito, nakapasok na si Christian sa ipitong sona sa likod ng 3 pinto. Nang marinig ito, nanginginig si Horace na may nervyos na ekspresyon sa kanyang mukha at nagtanong, paano ito posible? Tinatakan ni Roger ang ipitong sona sa likod ng pinto. Umiling si Tim at napabuntong hininga, ito ang susi sa District 12. Noon, ang pagsasaliksik ni Charlotte sa pinto ay hindi bababa kay Roger. Pinagkadalubhasaan niya ang isang espesyal na paraan upang buksan ang ikaptong sona at ang paraang ito ay nasil sa isang espesyal na lokasyon sa Distrito 12 sa lahat ng ito. Ngayon, tila may malalim na koneksyon ang pamilya ng sangay sa District 12. Alam na nakuha ni Christian ang paraan para makapasok sa ikapitong sona ng 3 pinto. Tiyak na nagtagumpay siya sa hakbang na iyon. Pagkasabi nito ay mas lalong tumindi ang pag-aalala sa mukha ni Tim. Si Christian ay hindi kung ano siya. Siya ay may isang mapanlinlang na pag-iisip na may maraming trick sa kanyang manggas. Bukod dito, nagkaroon siya ng maraming pasensya. Hindi rin maganda ang hitsura ng mukha ni Horace, at sinabi niya, kung gayon, tila kung dadalhin ni Christian ang mga miyembro ng pamilya ng sangay upang salakayin sina Philip at Win sa seremonya ng paggunita ng mga ninuno, mahihirapan tayong tumayo sa kanila nang wala. Roger sa paligid. Napakunot noo ni Philip nang marinig ito. Ang mga bagay ay tila lampas sa kanyang inaasahan. Nag-isip sandali si Tim at sinabing, walang dapat problema. Babalik si Roger. Ang gabi ng seremonya ay ang pandaigdigang, at ang anunsyo ay gagawin sa mundo sa oras na iyon. Tumango si Horace, binigyan ng isang side-eye si Philip, at sinabing, huwag kang masyadong mag-alala. Nandito na ang mga tito mo. Tumango si Philip nang walang sinasabi. Gayunpaman, interesado siya sa pamamaraang iniwan ng kanyang ina sa Distrito 12 tungkol sa pagbubukas ng ipitong sona sa likod ng pinto. Distrito 12, alam ba ni Seth Larson ang tungkol dito? Bumalik sa pamilya ng sanay. Umupo si Wade sa upuan at nawalan ng malay, habang si Hansel naman ay umupo sa tabi niya na puno ng galit ang mukha. Napapaligiran siya ng mga medical staff na muling kinabit ang kanyang braso para sa kanya. May cast at bendahe, medyo nakakatawa ang itsura niya. Masyadong nakakahiya kung malalaman ng mga juniors ng Branch family na nabali ang braso niya ni Philip. Sa sandaling ito, hinampas ni Wade ang mesa at galit na sinabing, ang maldita na team na iyon. Sobra na ang yabang niya. How dare he say papatayin niya ang bawat isa sa amin na nakikita. Papatayin ba niya ang lahat sa pamilya ng sangay? Kinabukasan ay umupo sa pangunahing upuan. Tinapan niya ng panyo ang bibig at umubo habang naghahabol ng hininga. Pagkatapos ay sinabi niya, tama na, dahil bumalik na si Tim, itigil na natin ang pangungulit at hintayin natin ang seremonya ng paggunita ng ninuno bukas. At that time, we will settle all scores, both old and new. Naupo si Salem, nag-isip tungkol dito, at sinabing, bukas, sa palagay ko ay hindi ko matutuloy ang seremonya ayon sa plano natin. Ngayong bumalik na si Tim, babalik din si Roger. Kung si Roger ay mamagitan sa pamamagitan ng puwersa, ang mga bagay ay magiging mahirap. Mahirap. Hindi ako naniniwala na maaaring baliwalain ni Roger ang mga patakaran ng pamilya Clark at pumanig kay Philip sa pamamagitan ng puwersa. Higit pa rito, si Win ay isang inapo ng dugong nagkasala, ang kaaway ng lahat ng miyembro ng pamilya Clark at ang kaaway ng lahat ng tao sa mundong ito. Bumangon si Wade at umungol, puno ng galit ang mukha. Kabanata 2203. Speaking of this, hinampas din ni Hansel ang table gamit ang kabilang kamay at malamig na sinabing, bukas, tama si Wade. Si Win Johnston ay isang inapo ng dugong nagkasala, ang kaaway ng pamilya Clark at ng mundo. Sa pamamagitan ng pagpapakasal sa gayong taong nagkasala, si Philip ay gumagawa ng isang kaaway sa pamilya Clark at sa buong mundo. Gaano man kalakas si Roger Clark, kaya ba niyang gumawa ng kaaway sa buong mundo?
Nang marinig ito, naubo si Morrow. Bakas sa kanyang mga mata ang bakas ng pag-aalinlangan bago niya sinabi, Salem, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Ngayong nagbalik na si Tim at napaka-agresibo ng kanyang ugali, gusto ba talaga nating pahirapan si Philip at ang pangunahing pamilya sa seremonya ng paggunita? Ito ang punto ng walang pagbabalik. Kapag naisagawa na ang plano, wala nang babalikan. Isang bihirang pagkakataon na inalis ni Salem ang matamlay niyang hitsura. Nakakunot ang noo, ipinikit niya ang kanyang mga mata, nag-isip sandali, at dahan-daang sinabing, gawin mo. Isa itong pagkakataon para sa pamilya ng sangay. Kung hindi natin sasamantalahin ang pagkakataong ito, mahihirapan tayong umunlad. Ngayong ang pinuno ay nasentensyahan na sa pagkakulong ng dakilang elder, maraming bagay ang nangyayari. Ang nangyari sa pagkakataong ito ay kasalanan ng pangunahing pamilya. Ang mga paa ni Levi ay baldado kaya hindi na natin kailangan pang pakialaman ang anumang sentimiento. Hayaan mong ako na ang bahala sa law enforcement hall. Ang tagumpay o kabiguan ng bagay ay nakasalalay sa seremonya ng paggunita ng ninuno bukas. Nang magsalita si Salem, sumilay ang malamig na tingin sa kanyang mga mata. Ito ay isang pambihirang tanawin mula sa mabilog na lalaki na ito. Inakala ng halos lahat na si Salem ay isang branch family head na mahilig kumain, uminom, at magsaya, ngunit hindi nila alam na mas mataas ang posisyon ni Salem sa branch family kaysa sa inaasahan. Ito ay hindi lamang dahil sa kanyang katandaan at pagkakakilanlan kundi higit pa sa kanyang talino at pagiging maparaan. Sa puntong ito, wala nang masasabi pa si Morrow. Tiningnan niya ang nakaplaster na braso ni Hansel at sinabing, Hansel, hindi ka dapat pumunta doon bukas. Kaagad na sagot ni Hansel, hindi, bukas, kailangan kong nandoon bukas. Ito ay isang magandang pagkakataon upang masaksihan ang paghina ng pangunahing pamilya at ang pagkawasak ni Philip. Umiling si Morrow. Walang sabi-sabi, tumayo siya at lumabas ng bulwagan. Hindi agad umalis sina Wade, Salem, at Hansel. Nagkatinginan silang tatlo. Si Wade ang unang nagsalita. Ang mga bantay ng pamilya ng sangay na nakakalat sa lahat ng distrito ng Arcadia Island ay magtitipon ngayong gabi. Sa pagsapit ng alas 8 bukas ng umaga, ang mga gwardya na ito ay lihim na isasaayos upang ipadala sa Clark Manor. Mayroong kasing dami ng 10,000 sa kanila. Nang sabihin niya ito, hindi napigilan ni Wade ang kanyang pagmamalaki. Ito ang mga gwardya na ginugol ng pamilya ng sangay ng malaking halaga para lihim na sanayin sa iba pang distrito ng Arcadia Island. Ang grupong ito ng mga gwardya ay isang pag-iral na walang nakitang liwanag ng araw. Ito ay isang pangkat ng labanan na lalabas lamang bilang huling paraan. Ito ang nakatagong trump card na sinimulang ihanda ng pamilya 10 taon na ang nakararaan. Tuwang-tuwang sabi ni Hansel, Wade, sa pagkakataong ito, kailangan nating pilitin ang ating kamay at sabihin kay Philip na lumuhad sa harap natin at aminin ng maayos ang kanyang kasalanan. Ang kahihiyan na ginawa sa amin noong nakaraan ay talagang kasuklam-suklam. Ngumuso si Wade at sinabing, oo naman. Matatapos na ang magagandang araw ni Philip. Sa pagkakataong ito, sapat na ang 10,000 gwardya ng pamilya ng sangay para malaglag ang panga sa pangunahing pamilya at kay Roger sa pagkabigla. Hahaha, ang galing. Tumawa si Hansel. Gayunpaman, mukhang walang pakialam si Salem sa sandaling ito habang nagtanong, Wade, sigurado ka bang maipapadala mo ang mga gwardya na ito sa Clark Manor bukas ng alas 8? Mayroong higit sa 10,000 sa kanila. Malaki ang bilang at masyadong malaki ang target. Masyadong madaling mapansin. Ngumiti si Wade at sinabing, Salem, huwag kang mag-alala, pinag-isipan ko na ito ng mabuti. Sa ilalim ng pagkukunwari ng seremonya ng paggunita ng mga ninuno, ginampanan ng pamilya ng sangay ang tungkulin ng pagbibigay ng mga bantay at seguridad. Pagdating ng panahon, hanggat ang mga gwardya na ito ay nakalusot sa pangkat ng mga tunay na security guard, maaari silang pumasok ng tuloy-tuloy. At saka, kahit nadiskubre sila, nakakapatay sila on the spot. Nang sabihin niya ito, gumawa ng swiping motion si Wade sa kanyang leeg. Naisip ito ni Salem at tumango ang sinabi, mag-ingat ka sa lahat. Huwag alertuhan ang kalaban. Nakangiting sabi ni Wade, Salem, huwag kang mag-alala. Ako na mismo ang mag-aayos. Kabanata 2204. Sa gabi, nakatayo si Philip sa bakuran ng kanyang tirahan habang ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang pantalon.
Tumangala siya sa maliwanag na buwan at mga bituin sa langit. Ang langit ay napuno ng mga bituin, na bumubuo ng isang malawak na mapa ng bituin. Habang nakatingin siya sa nagniningning na mga bituin, bigla niyang naisip ang kanyang ina. Naalala niya noong bata pa siya, sasandal siya sa mga bisig ng kanyang ina at maamoy ang mahinang bango ng katawan nito. Nakinig siya sa kanyang pagbibilang ng mga bituin at mga kwentong sinabi nito sa kanya. Anong meron? Ano ang iniisip mo? Lumalakas ang hangin. Isuot mo ang iyong coat. Biglang isang mahinang boses ng pag-aalala ang tumunog sa gilid ni Philip. Tumingin si Philip sa gilid at hinawakan si Win sa kanyang mga bisig. Sinamahan ni Win si Philip na tumingin sa mga bituin sa langit. Winnie, bukas ay ang seremonya ng paggunita ng ninuno, sabi ni Philip. Bumantong hininga si Win at nagtanong, ano naman? Napaisip si Philip ngunit nag-aalangan siyang magsalita. Talagang nag-aalala siya na si Win ay magdusa ng mga pinsala sa panahon ng kaganapan. Gayunpaman, ang pamilya ng Sangay ay nagsagawa ng mga bagay-bagay, at walang babalikan para sa maraming bagay. Sa seremonya bukas, si Win ay kailangang magtiis ng hindi bababa sa kanya. Maraming bagay ang maaaring magkaroon ng malaking pagbabago bukas. Nagsusugal si Philip, wala lang. Sa seremonya, gagawin ko ang lahat para maprotektahan ka at ang mga bata, nakangiting sabi ni Philip. Tumangala si Win kay Philip, nagtataka kung bakit niya ito biglang nasabi. Tinanong niya, Phil, may tinatago ka ba sa akin? Umiling si Philip at sinabing, hindi, itigil mo na ang pag-iisip tungkol dito. Nakaupo ka lang sa tabi ko kanina lang. Sa panig na ito, makikita ang mga kakaibang aktibidad sa iba't ibang distrito sa ilalim ng jurisdiction ng pamilya ng Sangay sa Arcadia Island. Ang hindi mabilang naganap na armadong mga gwardya ay lumitaw mula sa bawat sulok at sumakay sa mga itim na komersyal na sasakyan na sumanib sa trapiko. Ang destinasyon ay ang makikitang parisukat sa bawat distrito. Sa sandaling ito, ang lugar sa loob ng 5 milyang radius ng mga parisukat ay nasa ilalim ng lockdown. Ang mga sasakyan ay pinapayagan lamang na pumasok ngunit hindi lumabas. Maging ang mga kalapit na signal ay pinutol. Sa abot ng nakikita ng mga mata, libu-libong armadong sundalo ang nakatayo sa maliliit na parisukat ng lahat ng distritong nasa ilalim ng kontrol ng pamilya ng Sangay. Ang kanilang mga uniforme sa labanan ay pawang itim, at sila ay nilagyan ng pinakaabanteng mga sandata. Lahat ay nakasuot ng hood at helmet. Maliban sa kanilang dalawang mata, walang ibang makikita. Sa sandaling ito, lumitaw ang isang lalaki sa malaking electronic display screen sa harap ng plaza. Ito ay walang iba kundi si Wade Clark. Sa sandaling ito, nakasuot din siya ng itim na uniformeng pang-combat. Habang nasa likod ang kanyang mga kamay, malamig ang kanyang mukha habang same time na sinabi, lahat ng Death Warriors ng Branch Family, bukas ay ang seremonya ng paggunita sa ninuno. Oras na para ipakita mo ang iyong katapatan sa pamilya ng Sanay gamit ang iyong buhay at dugo. Ngayon, hayaan mong tanungin kita. Sino ang nagpapakain sa iyo? Ang pamilya ng Sangay. Umalangaw-ngaw ang chorus ng mga sigawan sa buong lugar. Sino ang nagbigay sa iyo ng lahat? Ang pamilya ng Sangay. Kanino mo utang ang iyong katapatan? Ang pamilya ng Sangay. Ang pamilya ng Sangay. Ilang saglit pa ay dumagundong ang mga boses. Tiningnan ni Wade ang grupo ng mga Death Warrior na pinalaki ng Branch Family sa loob ng 10 taon nang may kasiyahan bago same time na sinabing, tara na. Kabanata 2205. Mabilis na nagtipon ng 10,000 espesyal na gwardya ng pamilya ng Sangay na sinanay sa iba pang lugar sa nakalipas na 10 taon. Samantala, sa tirahan ni Philip, nag-iisang pumunta si Philip sa bakuran pagkatapos ihiga si Win sa kama. Isang figure ang biglang lumitaw sa bakuran at sinabing may bakas ng catamaran, Young Master, hindi pa huli ang lahat para bumalik ako ngayon, tama ba? Tiningnan ni Philip ang figurang lumalabas sa kadiliman at nagtanong, saan ka nagpunta sa lahat ng ito? Si Rick Davenport ay lumabas sa kadiliman sa sandaling ito, tumabi kay Philip, at walang magawang sinabi, iniiwasan ko ang pagtugis sa gentleman court. Muntik ko nang masipa ang balde sa Country M noon. Femme fatale talaga ang Rachel Clark na iyon. 3 araw at 3 gabi niya akong hinabol. Halos hindi ako nakatakas. Habang sinasabi iyon ay naglabas si Rick ng isang sikretong file sa kanyang bulsa at iniabot kay Philip. Sabi niya, nakita ko ito sa safe ng kastilyong iyon. Magiging interesado ka dito.
Kinuha ni Philip ang lihim na file mula kay Rick, sinulyapan ito, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang makinang na liwanag habang siya ay huminga ng malalim. Ang bagay na ito ay talagang makikita sa God Creation Project. Napabuntong hininga si Philip, sinulyapan ang sikretong file, at lumingon kay Rick, alam ba ng mga tao ng Gentleman Court na nakuha mo ang sikretong file na ito? Umiling si Rick at sinabing, sa tingin ko ay hindi. Hinabol ako ng babaeng Rachel na iyon nang hindi ko alam kung sino ako. Tumango si Philip, tiningnan ang lihim na file sa kanyang kamay, nag-isip sandali, at sinabing, bukas ay ang seremonya ng paggunita sa ninuno. Ano ang kalagayan ng mga bagay na sinasabi ko sa iyo na ihanda ng maaga? Kinolekta ni Rick ang kanyang tamad na kilos sa sandaling ito at seryosong sinabi, handa na ang lahat. Ang lahat ng mga kasama ng Legion of the Sovereign ay nakatalaga sa baybayin, handang sumugod sa Arcadia Island anumang oras. Sa tansya ko, makakarating sila sa isla bukas ng alas 8 ng umaga. Tumango si Philip na may matinding pag-aatubili sa kanyang mga mata. Pagkatapos, nanlamig ang kanyang mga mata nang sabihin niyang, dahil ang pamilya ng Branch ang gumawa ng unang hakbang, wala akong dapat ipag-alala. Sana may magawa silang eye-opening sa seremonya bukas. Pagkatapos sabihin ito, ang katawan ni Philip ay lumundag na walang katapusang malamig at nakamamatay na layunin. Tumayo si Rick sa isang tabi, tumingin kay Philip, at sinabing pagkaraan ng ilang sandali, Young Master, may isang bagay talaga na hindi ko alam kung dapat kong sabihin sa iyo o hindi. Tumingin si Philip sa gilid at nagtanong, ano ito? Nag-isip sandali si Rick at sinabing, tungkol ito kay Miss Hannah Clark. Hannah, nahanap mo na ba siya? Biglang natuwa si Philip, at malinaw ang kanyang mga mata. Umiling si Rick ngunit muling tumango habang sinasabing, hindi ko siya hinahanap, ngunit nakahanap ako ng ilang mga pahiwatig na kinasasangkutan ng maraming puwersa at iba pang bagay. Nang marinig ito ni Philip, nagdilim ang kanyang mga mata. Tinanong niya, sino sila? Sumagot si Rick, ang 12 Sacred Hall ng Kanluran, ang Gentleman Court, ang Alliance, District 12, at ang Nonagon ay kasangkot lahat. Mukhang may tinatagong malaking sikreto si Miss Hannah. Nasa matinding panganib siya, ngunit napakaligtas din niya. Ang mga puwersang ito ay lihim na nakikipaglaban sa isa't isa, at tila walang sino man ang nangangahas na kumilos laban sa kanya. Malamang kasi. Sa puntong ito, tumahimik si Rick. Kumunat ang noo niya na parang nag-iisip pa ng susunod na sasabihin. Kumunat ang noo ni Philip at sinabing, go on. Sabi ni Rick, Young Master, hindi ko maiwasang maramdaman na parang may ibang puwersa sa likod ni Miss Hannah na naghahanda para sa isang bagay. Ang puwersang ito ay napakahiwaga, at wala sa kanila ang matatagpuan sa lahat. Nang marinig ito, dumilim ang mukha ni Philip. Ibinaba niya ang kanyang ulo at nag-isip sandali habang nagtanong, sa tingin mo, kanino ang puwersang ito? Kabanata 2206. Nahirapan si Rick na magdesisyon. Pagkatapos ng mahabang pag-iisip, sinabi niya, Young Master, hindi ko alam kung tama ang hula ko, ngunit ang lakas sa likod ni Miss Hannah ay tila kaakibat si First Madam. Nanay ko, tanong ni Philip, na puno ng kilabot ang mga mata niya. Tumango si Rick at nag-isip ng matagal bago sinabing, marahil mali ang hula ko. Mag-iimbestiga ako. Huminga ng malalim si Philip at hindi nakahinga ng matagal. May kaugnayan ba ito sa kanyang ina? Samantala, sa District 12, ang mansyon ni Seth Larsen. Mabilis na pumasok si Steven sa sandaling ito, puno ng gravity ang kanyang mukha. Sinabi niya kay Seth, nakaupo sa sala sa gitna ng pagsasanay ng kanyang disipulo, District Master, may kakaibang galaw sa pamilya Clark ng Branch. Nalantad ang itaas na bahagi ng katawan ni Seth, at ang kanyang tansong balat na may mga kalamnan na nakadisplay ng buo ay kumikinang sa ilalim ng liwanag. Huminga siya ng malalim, kinuha ang tuwalya sa tabi niya, at pinunasan ang pawis sa katawan. Pagkatapos ay umupo siya sa sofa at nagtanong, ano ang sitwasyon? Sumagot si Steven, libo-libong tao ang nagtitipon sa mga distrito sa ilalim ng jurisdiction ng pamilya ng Sangay. Napangisi si Seth nang marinig iyon at sinabing, nagsimula na ba? Tumango si Steven at sinabing, ayon sa balita mula sa mga scout, ang pamilya ng Sangay ay nakakalap ng 10,000 gwardya na kanilang sinasanay sa nakalipas na 1 taon.
Handa na silang pumasok sa teritoryo ng mga Clarks bukas ng umaga habang nagsisilbing security personnel para sa seremonya ng paggunita ng ninuno. Dapat ba tayong gumawa ng ilang paghahanda? Ibinaba ni Seth ang tuwalya, kinuha ang tsaa sa mesa, at ininom ang laman sa isang subo. Na may kitang-kitang pagngisi sa kanyang mga mata, tinanong niya, kumusta ang mga galaw sa panig ni Philip? Umiling si Steven at sinabing, wala pang galaw sa ngayon. Ang mga tao ng pangunahing pamilya ay tila hindi alam ang kakaibang gawain ng pamilya ng sangay. Hihihi, tumawa si Seth at sinabing, Steven, minamaliit mo ang pangunahing pamilya. Si Tim Clark ay bumalik, at mayroon ding isang freak na tulad ni Horace Clark doon. Kahit nawala si Roger Clark, ang dalawa ay sapat na upang kontrahin ang anumang walang prinsipyong puwersa. Ang mga kakaibang galaw ng pamilya ng sangay ay maaaring maging bahagi pa ng kanilang plano. Ipasa ang aking utos at sabihin sa mga lalaking nasa ilalim ng iyong pamumuno na magiging handa sa labanan. Sa sandaling magkaroon ng anumang alitan sa pamilya Clark, dapat na handa tayong iligtas. Pagkasabi nito ay mas lumalim ang ngiti sa labi ni Seth. Tumanggaw si Steven at sinabing nakayuko, oo, District Master. Pagkatapos, tumalikod siya at lumabas ng mansyon. Bumalik sa mansyon ni Tucker Stone. Sa sandaling ito, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nasa edad na 50 o 60s ang nakaupo sa harap ni Tucker sa sala ng mansyon. Ito ay walang iba kundi si Hansel ng Branch Clark family. Puno ng ngiti si Tucker habang humihit-hit ng tabako. Sabi niya sa mga katulong sa paligid niya, bakit kayo nakatayo? Bakit hindi ka naghahain ng tsaa kay Master Clark? Pagkatapos nito, nakangiting nagtanong si Tucker, Master Clark, bakit nandito ka sa aking mansyon sa ganitong oras? Ngumiti si Hansel at dumiretso sa punto, sinabing, Master Stone, hindi ako magpapatalo sa iyo, kaya diretso na ako sa punto. Bukas ay ang seremonya ng paggunita ng mga ninuno ng pamilya Clark, at ang aking pamilya sa sangay ay aaksyon pagkatapos. Umaasa ako na maaari mo kaming bigyan ng tulong pagdating ng panahon. Hanggat nakukuha ng pamilya ko sa branch ang gusto namin, masisiguro ko na sa susunod, ang District 12 ay palaging magiging teritoryo ninyo. Matapos marinig ito, tumawa si Tucker at sinabing, Master Clark, nagbibiro ka siguro. Paano ako makikialam sa mga panloob na gawain ng pamilya Clark? Ito ay katumbas ng pananakit sa pangunahing pamilya. Hindi ko kayang bayaran ito. Kabanata 2207. Tumawa si Hansel at sinabing, Master Stone, ano ang kinakatakutan mo? Isa ka sa mga district masters ng District 12, kung tutuusin. Natawa din si Tucker at sinabing, Master Clark, kahit na, ito ang internal affairs ng pamilya Clark mo. Kung ang isang tagalabas na tulad ko ay mamagitin at ang pangunahing pamilya Clark ay magalit, ang resulta ay hindi magiging maganda para sa akin. Natahimik si Hansel. Naningkit ang kanyang mga mata habang nagtanong, Master Stone, sigurado ka bang hindi ka tutulong? Ngumiti si Tucker at sinabing, Master Clark, hindi sa ayaw kong tumulong pero ito ay. Dapat mong maunawaan na kailangan kong pangalagaan ang aking mga tauhan. Ang pagtulong sa pamilya ng sangay sa panahon na ito ay magdudulot ng malaking panganib para sa atin. Kung walang sapat na nais para sa aking mga tauhan ipagsapalaran ang kanilang buhay, natatakot ako na wala akong kapangyarihan na utusan sila. Sa puntong ito, natural na naunawaan ni Hansel ang kahulugan ng mga salita ni Tucker. Pinag-isipan niya ito at sinabing, Master Stone, basta tumulong ka sa pamilya ng sangay bukas, hindi lang sa iyo ang District 12 kundi bibigyan din kita ng isa pang distrito na mamahala. Ano sa tingin mo? Okay. Biglang hinaampas ni Tucker ang armrest ng sofa at tumawa. Itinaas niya ang kanyang wine glass at sinabi kay Hansel, Master Clark, isa ka talagang taong nakamit ang magagandang bagay. Nasa iyo ang drive. Tiyak na tutulungan kita sa gawaing ito. Cheers! Ngumiti si Hansel at itinaas ang baso para i-toast si Tucker. Nagsimula ang bagyo ngayong gabi. Lahat ng puwersa ay gumagalaw. Ito ay isang malaking puyo ng tubig na sapat upang lumunin ang lahat ng bagay sa landas nito. Malapit nang magumaga ngunit gising pa rin si Philip at nakatayo sa bakuran, naghihintay ng ulat ng kanyang nasasakupan. 17 humarap sa gininto ang liwanag ng pagsikat ng araw at lumapit kay Felipe mula sa likuran. Bahagyang yumuko siya at sinabing,
Young Master, nagtipon na ang mga puwersa ng pamilya ng Branch. Si Tucker Stone ng Distrito 12 ay gumawa rin ng lihim na pakikipag-ugnayan kay Hansel Clark kagabi at dapat ay gumawa ng hakbang ngayon. Para naman kay Seth Larsen, wala pa siyang aksyon. Inilagay ni Philip ang kanyang mga kamay sa mga bulsa ng kanyang pantalon, tumingin sa sumisikat na araw ng walang pakialam, at sinabing huminga, nakikita ko. Makipag-ugnayan kay Buck Jolly at sabihin sa kanila na handa sa standby. Oo, 17 ay tumugon at nagsabi, Young Master, handa na ang 13 miyembro ng Shadow Squadron. Hanggat ikaw ang nagutos, maaari naming lipulin ang buong pamilya ng sangay. Napangiti si Philip, lumingon para tingnan ang palabang mukha ni 17, at sinabing, hindi ganoon kadali. Hintayin mo na lang ang order ko. Tumanggo si 17 at sinabing, Young Master, may 1 oras pa bago tayo umalis. Huminto si Philip, tumayo sandali, at bumalik sa sala ng kanyang tirahan. Matagal nang gumising si Win para maghanda dahil isang malaking kaganapan ang seremonya ng paggunita sa ninuno. Bagamat hindi nagbigay ng masyadong maraming detalye si Philip, alam niyang napaka-espesyal na araw iyon para sa pamilya Clark. Sa makatuwid, nakasuot siya ng itim na damit at itim na mataas na takong, mukhang napaka-solemna at marangal. Maging si Mila ay nagsuot ng maliit na itim na damit. Nang makitang pumasok si Philip, ngumiti si Win at sinabing, magpalit ka na rin ng damit. Napatingin si Philip kina Win at Mila at tumanggo. Hindi nagtagal, nagsuot si Philip ng itim na suit, itim na leather na sapatos, at nagsuot ng itim na kurbata. Napakagwapo niya. Isinuot ni Win ang kurbata para sa kanya at mahinang sinabi, Philip, alam kong may gagawin ang pamilya ng Branch ngayon, pero hindi ako nag-aalala o natatakot dahil sa tabi ko, alam kong paprotektahan mo talaga ako, Mila, at Nelson. Panipi. Ibinaba ni Philip ang kanyang mga mata at tumingin kay Win sa kanyang harapan. Siya ay may magandang mukha, at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa mga luha. Kabanata 2208. Marahang hinayla ni Philip si Win sa kanyang mga bisig at seryosong sinabi, Winnie, huwag kang mag-alala, nandito ako. Hindi ko hahayaang gumawa ng anumang bagay na makakasakit sa iyo, Mila, o Nelson. Niyakap ni Win ang matibay na likod ni Philip mula sa likuran, itinaas ang kanyang ulo na may masayang ngiti, at sinabing, oo, naniniwala ako sa iyo. Umupo si Mila sa sofa na nakaunat ang mga paa at mahinang ngumisi habang sinasabi, Tihi, magkayakap sina tatay at nanay. Gusto kong yakapin din ako ni Dad. Binitawan ni Philip si Win, tumalikod, at binuhat si Mila mula sa sofa nang nakalahad ang mga kamay. Kinamot niya ang maliit na ilong nito at sinabing, You little imp. Makalipas ang kalahating oras, lumabas si Philip kasama sina Win at Mila, habang tinutulak ng mga katulong ang incubator ni Nelson. Sa ilalim ng escort ng mabigat na armadong shadow guards, umalis sila sa tirahan at tinungo ang puting kastilyong iyon sa gitna ng buong Arcadia Island. Kung saan matatagpuan ang puting kastilyong iyon, mayroong isang malaki at kahangahangang memorial hall na pinagsasaluhan ng mga pangunahing pamilya at sangay na si Clark. Ang pangunahing kaganapan ng pamilya Clark ay isasagawa dito. Ang seremonya ng paggunita sa ninuno ngayon ay walang pagbubukod. Kasabay nito, ang lahat ng matatanda, mga young master, at mga dalaga ng pangunahing at sangay na pamilya ay umalis sa kanilang mga tirahan at umakyat sa bundok sa puting kastilyo sa maayos na paraan habang nasa ilalim ng escort ng mga gwardya. Ang mga tagapaglingkod ng Clark Manor ay lumuhad sa gilid ng mga kalsada, yumuko ang kanilang mga ulo, at tahimik na hinintay na dumaan ang mga taong ito sa harapan nila. Makalipas ang mga 20 minuto, ang lahat mula sa Clark Main at Branch na pamilya ay nagtipon sa maliit na plaza sa harap ng puting kastilyo. Ang lugar na ito ay sapat na upang tumanggap ng libu-libong tao. Ang puting kastilyo ay napapaligiran ng mga ganap na armadong gwardya na nakaitim, na inilagay ang lugar na ito sa ilalim ng kabuuang lockdown. Sila ay armado ng mga baril at nakatayo sa lugar na parang mga eskultura ng bato. Siyempre, ang maliit na parisukat ay nahahati din sa mga kampo ng mga pangunahing pamilya at sangay. Ang mga miyembro ng pamilya ng Branch ay nakatayo sa kanina habang ang pangunahing pamilya ay nakatayo sa kaliwa. Ang mga nakatayo sa unahan ay natural na mga ulo ng mga pamilya. Noong unang panahon, ang kaliwang bahagi ay lubos na iginagalang. Sa oras na ito,
Sa harap ng kampo ng pamilya ng Branch, si Morrow, Salem, Wade, Hansel, at Desmond ay nakatayo sa harapan na may mataimtim na mga mata at walang pakialam sa mga mukha. Nangunguna sa pangunahing pamilya sina Tim, Horace, at ilang matatanda na hindi gaanong samipot. Sa sandaling ito, bumulong ang ilang juniors mula sa Branch family. Hoy, bakit hindi pa dumarating ang panganay na young master ng pangunahing pamilya? Nagpapakitang gilas ba siya? Tingnan mo ang oras. Hehe, late pa nga siya sa isang malaking event gaya ng Ancestor Commemoration Ceremony. Talagang iniisip ko kung ang pinakamataas na young master na ito ng pangunahing pamilya ay kwalipikadong gampanan ang responsibilidad ng pamilya Clark. Tama ang sinabi mo. Nabalitaan ko rin na nagpakasal siya sa isang T from the outside world at nagkaanak ng 2 bulok na anak. Sobrang kahihiyan sa pamilya Clark. Ang mga tinig ng kawalang kasiyahan mula sa grupong ito ng mga junior ay lumaki at lumakas. Sina Wade at Hansel, na nakatayo sa unahan, ay nakipagpalitan ng tingin sa iilan na may kasamang pang-iinis. Pagkatapos, walang pakialam na nagtanong si Wade, Tim, 10 minuto na lang ang natitira bago ang seremonya ng paggunita ng ninuno at hindi pa dumarating si Philip. Hindi ba niya sineseryoso ang seremonya? Kabanata 2209. Sa sandaling sinabi ni Wade ang mga salitang ito, tumahimik ang buong maliit na parisukat. Lahat ng miyembro ng pamilya ng Branch ay tumingin sa mga miyembro ng pangunahing pamilya na may masamang tingin. Dagdag pa ni Hansel, Wade, I think hindi sineseryoso ni Philip ang pamilya Clark, lalo na ang mga ninuno. Para sa isang lalaking ganoon, ginawa niya ang tamang desisyon na iwan ang pamilya Clark 7 taon na ang nakakaraan. Sa pagbabalik niya ngayon, kahihiyan siya sa atin. Nag-uwi pa siya ng murang basura mula sa labas, mas nakakahiya. Habang sinasabi ito ni Hansel, muling nagsimulang magkomento ang mga miyembro ng pamilya ng Branch na puno ng pangungutya at panunuya. Tama na yan. Si Philip ay hindi karapat-dapat na humarap sa seremonya ng paggunita sa ninuno. Sa aking palagay, ang isang gumagawa ng masama na tulad niya ay dapat na paalisan sa pamilya. Nabalitaan ko na binali niya ang mga binti ni Young Master Levi kahapon. Ang gayong brutal na tao ay dapat makulong sa piitan at sumailalim sa 108 pagpapahirap ng pamilya Clark. Ano, nabali niya ang mga binti ni Young Master Levi? Damn it! Ang gayong halimaw ay dapat lumuhad sa Memorial Hall at ipagtapat ang kanyang mga kasalanan. Ilang sandali, nagalit ang lahat sa pamilya ng sangay at pinaputukan ng mga mata ang mga tao ng pangunahing pamilya. Galit na galit din ang mga tao sa pangunahing pamilya. Ang ginagawa namin sa pangunahing pamilya ay hindi nakasalalay sa pamilya ng sanay para punahin. Tama na yan. Ang mayabang na si Levi Clark na iyon ay karapat-dapat na baliin ang kanyang mga binti ni Young Master Philip. How dare he disrespect young madam? Kahit na siya ay patayin, hindi ito magiging sapat upang mabawi. Lubos naming sinusuportahan ang ginagawa ni Young Master Philip. Kung ikaw ay may lakas ng loob, bakit hindi ikaw, ang pamilya ng sangay, pumunta at gumawa ng gulo? Sa tingin mo ba matatakot kami sayo? Sa isang iglap, nagsimulang sumigaw ang mga juniors ng pangunahing pamilya sa mga juniors ng pamilya ng Branch. Isang malakas na kabiguan ang agad na umabot sa maliit na parisukat. Sa huli, sumigaw si Horace ng mabangis, tama na. Itigil mo na. Anong araw ngayon? Nandito tayo para magbigay galang sa ating mga ninuno. Ang mga tao ng pangunahing pamilya ay hindi bababa sa kung paano maging magalang at magalang, kaya manahimik. Sa utos ni Horace, ang 12-dosenang miyembro ng pamilya na nasa likuran niya ay tumikom ng kanilang bibig at tinitigan ang pamilya ng sangay sa kabilang panig. Ang mga ekspresyon ng mga tao ng pamilya ng sangay ay mukhang napakasama sa sandaling ito. Hindi sila tanga at natural na naiintindihan ang kahulugan ng mga salita ni Horace ngayon. Ano ang ibig sabihin na ang mga tao ng pangunahing pamilya ay marunong maging magalang at magalang? Hindi ba't katulad ng pagsasabi na ang mga tao sa pamilya ng sangay ay hindi marunong maging magalang at magalang? Galit na sabi ni Wade, Horace Clark, stop playing word games. May 5 minuto pa bago magsimula ang seremonya ng paggunita sa mga ninuno at hindi pa nagpapakita si Philip. Ano, hindi ba siya darating? Okay lang yan. Hayaan siyang talikuran ang posisyon ng tagapagmana ng pamilyang Clark at ibigay ito sa pamilya ng sangay. Ang mga tao ng pamilya ng sangay ay hindi makatwiran.
Hanggat kusang loob niyang talikuran ang posisyon ng tagapagmana, mapapatawad ang lahat ng nangyari sa nakaraan. With that said, tahimik ang maliit na square. Ang mga tao ng pamilya ng sangay ay nanunuya at tinitigan ng masama ang mga tao ng pangunahing pamilya. Dumilim ang mukha ni Horace habang nakangiting sinabi, "Wade, I think you should be more concerned about other things." Ang posisyon ng tagapagmana ay hindi isang bagay na maaari mong baguhin sa kalooban sa pamamagitan ng pagbukas ng iyong bibig. Ngumuso si Wade at sinabing, "Horace, kahit hindi ka pumayag ngayon, kailangan mo pa ring pumayag pagpasok mo sa Memorial Hall mamaya. Sa makatuwid, binibigyan ko lang kayo ng paalala at pagpipilian upang maiwasan ang hindi magandang away sa pagitan ng pangunahing at sanay na pamilya kapag pumasok tayo mamaya. Sa bagay, iisa lang naman ang pamilya natin, kaya bakit tayo magkaaway?" Pagkasabi noon ay natawa si Wade at nakaramdam ng kasiyahan. "Hehe, sa tingin ko tama si Master Wade. Ito ay isang magandang opsyon na ibinigay ng aming pamilya sa sangay. Hindi maganda kung mag-aaway tayo ng lantaran." Sa likod ni Wade, sabi ng isang matandang nasa 50s na may panunuya sa mukha. "Eksakto. Dapat itong pag-isipang mabuti ng mga tao ng pangunahing pamilya." Sumunod din ang iba at pumayag. Kabanata 2210. Maraming mga juniors mula sa pamilya ng branch ang nagsimulang muling magkagulo. Mas maraming hindi kasiya siyang salita ang maririnig muli. Ilang junior sa kanila ang pinakamalakas na sampain sina Win at Mila. Isang outcast ng pamilya Clark ang nag-uwi ng isang cell asterisk T at 2 ligaw na aso. "Kung ako, matagal ko nang itinapon ang sarili ko sa dagat. Anong kahihiyan sa aming pamilya Clark?" Nabalitaan ko na medyo komplikado ang background ni Win Johnston. Tila siya ay isang inapo ng dugong nagkasala. Isang inapo ng dugong nagkasala. Ilang sandali, ang mga tao mula sa sangay at pangunahing mga pamilya na hindi nakakaalam sa background ni Win ay nagpakita ng mga nalilito at seryosong ekspresyon. Siyempre, inayos ito ni Wade ng maaga habang nagbid siya sa kanyang oras at naglabas muna ng maliit na signal. "Ano ang inapo ng dugong nagkasala?" May nagsimulang magtanong. Isang taong nakatayo sa pamilya ng sangay ang nagsabi ng may panunuya, "Ang pagiging inapo ng dugong nagkasala ay isang bagay na kasuklam-suklam. Let's put it this way, Win Johnston is the Clark family's." Bago pa man siya ay may naramdaman siyang nangyayari mula sa likuran. Ibinaling niya ang kanyang ulo at nakita niya ang isang pares ng mga mata na puno ng pamatay na hangarin na nakatitig sa kanya mula sa itaas. Isang mahinang boses ang nanggaling sa taong nasa harapan niya. "Ano ang inapo ng dugong nagkasala?" Nanginig ang young master na iyon ng branch family na walang humpay na nagsasalita ng ilang sandali nang makita niya ang taong nakatayo sa harapan niya ngayon. Philip Clark. Ibinuka niya lang ang bibig niya at nagbitaw ng isang salita. Boom! Itinaas ni Philip ang paa at marahas na sinipa ang lalaki sa tiyan. Sa isang iglap, lumipad palabas ang young master mula sa branch family at bumangga sa isang grupo ng mga young masters at young ladies ng branch family sa likod niya. Napasigaw siya sa paghihirap, lumuhad sa lupa, at tinakpan ang tiyan habang namimilipit ang mukha sa sakit. Nakatingin lang sa kanya si Philip na may kasamang 13 miyembro ng Shadow Squadron na nakatayo sa likuran niya. Si Win, Mila, at Nelson ay natural na binabantayan ng Shadow Guards sa gitna. Kasunod nito, nagtaas ng kilay si Philip at bahagyang tumingin sa mga miyembro ng branch family sa venue. Saan man mapunta ang kanyang mga mata, ang lahat ng miyembro ng pamilya ng sangay ay hindi makapaghintay na umiwas sa kanyang tingin. Pagkatapos, nakita nilang humakbang si Philip ng may malalaking hakbang patungo sa 50 taong gulang na elder ng pamilya ng sangay na kausap pa lamang. Nang makita ng matanda si Philip na nakatayo sa kanyang harapan na may panginginig sa buong katawan, hindi sinasadyang kumunat ang kanyang mga pisngi. Tanong niya, "Ano ang gusto mong gawin?" "Ito ang Memorial Hall." Smack! Kaagad pagkatapos, sa harap ng nakakatakot na tingin ng karamihan, itinaas ni Philip ang kanyang kamay at marahas na sinampal ang mukha ng matanda. Nagdulot ito ng ilang beses na umikot ang kabilang partido sa pwesto bago tumalsik ang ilang dagwang ngipin mula sa kanyang bibig. Pagkatapos, malamig na tanong ni Philip, "Sinabi mo bang binibigyan ng pamilya ng branch ang pangunahing pamilya ng magandang opsyon?" Napahawak ang matanda sa kanyang pisngi sa sandaling ito habang patuloy na dumudugo ang kanyang bibig. Pinandilatan niya si Philip,
nanginginig na itinuro ito, at nagtanong, Philip Boy, ito ang Ancestral Memorial Hall. How dare you make a move laban sa akin? Ako ang pamilya ng Sanay. Smack! Itinaas ni Philip ang kamay at muli siyang sinampal, malamig na sinabi, sino ka sa tingin mo? Kwalipikado ka bang bigyan ng opsyon ang pangunahing pamilya? Kabanata 2211. Napaka-impress ng dalawang sampal mula kay Philip, at ang matanda ay natigilan ng matagal na walang reaksyon. Nang makita ang matangkad at tuwid na anyo ni Philip, lalo na ang mahinang lamig na umaagos mula sa kanyang katawan, maraming miyembro ng pamilya ng Sangay ang mga umatras at hindi naglakas loob na magsalita ng kahit ano ng ilang sandali. Samantalang ang matandang sinampal ng 2 beses, namumula ang mga mata sa sandaling ito. Mabilis na namamaga ang kanyang pisngi at nag-iinit sa sakit. Sa mga mabilog na mata, pinandilatan niya si Philip, itinaas ang kamay, at pinagalitan, ikaw na mayabang na brat, how dare you act so boldly in the Ancestral Memorial Hall? Ako ang matandang master ng Branch family, ang nakatatanda mo. Wala kang paggalang sa mga alituntunin ng pamilya Clark, ng mga ninuno at luluhod at humingi ng tawad sa akin. Thud. Sa isang iglap, 4 na gwardya ng pamilya ng Sangay mula sa nakapaligid na lugar ang dumating na may dalang mga baril. Nakatayo si Philip sa kinatatayuan, ang kanyang malamig na tingin ay tumatama sa 4 na gwardya habang siya ay malamig na sumisigaw, wala akong pakialam na gumawa ng hakbang laban sa sinumang maglalakas loob na humakbang pasulong sa seremonya ng paggunita ng ninuno ngayon. Ang kanyang mga salita ay puno ng provokasyon at pagbabanta. Nang marinig iyon ng matanda ay agad niyang naintindihan ang ibig sabihin ng mga sinabi ni Philip. Malapit na siyang gumamit ng karahasan. Sa tingin mo matatakot ako sayo. Ibaba mo ang batang ito. Galit na itinaas ng matanda ang kanyang mga daliri at pinagalitan. Bang! Bang! Nang makalabas na ang 4 na bantay ng pamilya ng Sangay, biglang umalangaw-ngaw ang putok ng baril, umalangaw-ngaw sa kalangitan sa itaas ng Ancestral Memorial Hall. His! Napabuntong hininga ang lahat. Iyon ay dahil higit sa 100 ng armadong gwardya, na maingat na pinili ng pangunahing pamilya at kasalukuyang nakatayo sa likuran ni Philip, ang nagpadala sa 4 na gwardya mula sa pamilya ng Sangay. Sa isang iglap, nahulog sila sa pool ng dugo. Nakuha ng matingkad na pula ang atensyon ng lahat. Laking gulat ng matanda nang makita ang tagpong ito. Naglakas loob ang mga bantay ni Philip na gumawa ng ganitong hakbang. Ito ang Ancestral Memorial Hall. Gayunpaman, nang tumangala siya at sinalubong ang nagyayelong tingin ni Philip, napagtanto niyang siya ay pinuntirya ng isang mabangis na hayop. Clatter! Ang nagyayelong busaw ng gintong Desert Eagle ay nakadikit sa noo ng matanda. Inangat ni Philip ang kanyang ulo na may masamang pagngisi sa gilid ng kanyang bibig at malamig na nagtanong, maaari mong piliin na lumuhad at humingi ng tawad sa akin, sa aking asawa, at sa aking mga anak, o piliin na mamatay tulad nila. Panipi. Umalangaw-ngaw sa paligid ang kanyang mga salita. Hindi malakas ang boses ni Philip ngunit malinaw ito na parang kumukulog, bumabagyo sa puso ng lahat ng miyembro ng pamilya ng Sangay. Hindi na makatayo si Wade. Lumapit siya, malamig na tinitigan si Philip, at galit na sumigaw, Philip, tama na. Hanggang kailan mo gustong magpakatanga? Ito ang lugar para magbigay galang sa ating mga ninuno. Paano ka makakakilos ng walang ingat? May respeto ka pa rin ba sa Branch Clark family o sa Ancestor Memorial Hall? Hindi lang si Wade kundi maging si Hansel, na nakakast ang kanang kamay, ay lumabas sa sandaling ito. Tinitigan niya ng masama si Philip at pinagalitan, ilayo mo ang baril mo at tiyak na papatayin ka ng mga bantay ng pamilya natin sa lugar. Sa sandaling sinabi iyon ni Hansel, lahat ng nakapaligid na gwardya ng pamilya ng Sangay ay nagtaas ng kanilang mga baril at itinutok sila kay Philip at sa iba pa. Ang sitwasyon ay nasa bingit ng breakout. Kabanata 2212. Biglang umalangaw-ngaw ang isang matalim at galit na sigaw na parang mga kampana. Mapangahas, mayroon bang anumang paggalang sa akin ang pamilya ng Sangay, si Tim Clark? How dare you pointing baril sa pamangkin ko dito? Gusto mo bang mamatay? Tumayo si Tim habang nasa likod ang kanyang mga kamay sa harapan ng pamilya. Nang hindi lumingon, ang kanyang mga mata ay diretsyong nakatingin sa mga flower stand at mga bulaklak na wreath sa harapan. Nang matapos siyang magsalita, gumawa ng landas para sa kanya ang mga tao ng pangunahing pamilya sa likuran niya. Tapos, tumalikod si Tim habang nakasuot ng black suit.
Nasa likod niya ang mga kamay at dahan-daang naglakad papunta kay Wade at sa iba pa na nanlalamig ang buong katawan. Inalis niya ang kanyang tingin sa mga gwardya ng pamilya ng sangay na nagtaas ng kanilang mga baril at sinabing, ibaba mo ang iyong mga baril o patayin ka. Nang makita ang hitsura ni Tim, nagkatinginan ang mga guard ng Branch family pero hinihintay pa rin nila ang utos ni Wade. Tumawa si Wade, nilingan si Tim, at sinabing, Tim, sila ang mga bantay ng pamilya ng branch namin. Ngayong nandito na ako, anong karapatan mong utusan sila? Nang marinig iyon, sumulyap si Tim kay Wade nang walang pakialam at nagtanong, sinasabi mo ba na kasama ka, walang silbi ang mga utos ko? Tumawa si Wade at sinabing, oo naman. Kasama ko. Boom! Biglang kumilos si Tim. Sinipa niya si Wade ng marahas sa tiyan. Bago naunawaan ni Wade ang nangyari, lumipad na siya palabas na parang kanyan sa gitna ng natulala na tingin ng lahat. Klang! Bumangga siya sa flower stand sa harap at bumagsak ang mga stand na may malakas na kalabog. Gamulong si Wade sa lupa at pakiramdam niya ay nadurog ang likod niya ng mabigat na truck. Ang sakit ay parang nabali ang kanyang gulugod. Pagkatapos ng lahat, si Wade ay nagpractice ng martial arts, at ang kanyang katawan ay malakas, kaya nakaya niyang labanan ang sipal na ito. Kung siya ay isang ordinaryong tao, gayunpaman, siya ay namatay sa lugar. Ikaw, how dare you attack me? Napahawak si Wade sa kanyang tiyan at tiniis ang sakit sa kanyang likod. Bumangon siya sa lupa sa tulong ng mga gwardya. Malungkot ang kanyang mukha, at puno ng puot ang kanyang mga mata. Napatulala rin ang lahat ng miyembro ng pamilya ng sangay. Masyadong dominante si Tim Clark. Nagpal-ayos lang siya ng walang anumang babala. Siya ang pangalawang matandang master ng pangunahing pamilya, at ang kanyang mga aksyon ay iba sa mga intensyon ng pangunahing pamilya. Kung nag-struck siya ng ganito, ibig bang sabihin ay ang mga pangunahing pamilya at sanay na pamilya ay ganap na magkaaway. Sa makatuwid, ang mga miyembro ng pamilya ng sangay at ang pangunahing pamilya ay natigilan ang lahat. Agad na tumakbo palabas si Hansel mula sa gilid, ay nalalayan si Wade, at sinabing, Wade, okay ka lang ba? Umiling si Wade at nagngangalit ang mga ngipin sa galit. Agad na tinuro ni Hansel si Tim na galit na sumigaw, Tim, how dare you? Ayon sa aming seniority, kami ay iyong mga tiyuhin. How dare you be so rebellious? Wala kang respeto sa mga alituntunin ng pamilya. Ha ha ha. Tumawa ng malakas si Tim habang nasa likod ang mga kamay. Napunta ang mga mata niya kina Hansel at Wade habang sinasabing, mga tito. How dare in useless people like you who only know how to plot in the dark call yourselves my uncles. Ketawa-tawa lang. Wala akong pakialam sa mga tiyuhin na may ligaw na ambisyon tulad mo. Ikaw. Galit na galit si Hansel at umungol. Tim, huwag kang masyadong mayabang. Ngayon ay isang mahalagang kaganapan upang gunitain ang ating mga ninuno. Bilang pangalawang matandang master ng pangunahing pamilya, ano ang iyong intensyon sa pagkilos sa sandaling ito? Ang ibig mo bang sabihin ay kahit sa mga kagustuhan ng pamilya at nais na ganap na gumuhit ng malinaw na linya sa pamilya ng sangay? Kabanata 2213. Bumantong hininga si Tim at sinabing, bakit, napakawalang tiyaga ba ng pamilya ng branch sa pagguhit ng malinaw na linya sa pangunahing pamilya? Tumayo ng tuwid si Wade sa mga sandaling ito at nagngangalit ang mga ngipin, puno ng galit ang mga mata habang nakatitig kay Tim. Sabi niya, Tim, stop playing word games. Ang pag-atake sa akin ay kapareho ng hindi paggalang sa pamilya ng sangay. Kung ganoon, bakit ko dapat pakialam ang pangunahing pamilya? Mga bantay ng pamilya ng sangay, makinig sa utos ko. Kasunod ng dagandong ni Wade, ang 12 ng mga gwardya mula sa pamilya ng sangay sa nakapaligid na lugar ay bumunot ng kanilang mga baril at hinatak ang kaligtasan. Sabay-sabay na nakatutok ang kanilang bibig sa pangunahing pamilya. Nang kumilos ang mga bantay ng pamilya ng sangay, naglabas din ng kanilang mga baril ang mga gwardya ng pangunahing pamilya at itinutok ang kanilang mga busaw sa mga tao ng pamilya ng sangay nang walang utos ni Tim. Ang kapaligiran sa pinangyarihan ay malapit ng masira. Tulad ng paglalakad sa isang mahigpit na lubad, ang pinakamaliit na pagkakamali ay nagdudulot ng chain reaction. Napangiti ng mahina si Tim at sinulyapan ang paghaharap. Nilingan niya si Philip na naglalakad. Nakangiting tanong niya, ano sa tingin mo? Ngumiti si Philip at sinabing, okay lang, pero hindi ngayon ang pinakamagandang oras para kumilos.
Tumango si Tim at sinabi kay Wade, "Wade, bibigyan kita ng pagkakataong mag-shoot ngayon. As long as you dare, pwede kang magpaputok kahit anong oras." Si Wade ay nasa isang mahirap na posisyon ngayon. Namumula ang mukha niya at galit na galit. Gayunpaman, hindi siya makapagbigay ng utos dahil hindi ngayon ang pinakamagandang oras. Kung hindi siya bumaril, madarama pa rin ni Wade ang galit dito. Sa ilang sandali, ang kapaligiran sa eksena ay nahulog sa isang kakaibang deadlock. Sa sandaling ito din na si Morrow Clark, ang pangalawang matandang master ng Branch family na hindi pa nagsasalita hanggang ngayon, ay nagtakip ng kanyang bibig ng panyo at umubo ng ilang beses bago sinabing, "Tama na, Wade. Hayaan silang ilagay ang kanilang mga baril. Ngayon ang araw ng paggunita sa mga ninuno, hindi araw ng away at pagpatay. Huwag hayaang makita kami ng mga tagalabas bilang katatawanan ng pamilya Clark." Dahil nagsalita na si Morrow, nagkaroon ng pagkakataon si Wade na umatras. Galit siyang tumingin kay Tim at iwinagayway ang kanyang kamay habang inilipot ng mga bantay ng pamilya ng Branch ang kanilang mga baril. Sa puntong ito, pansamantalang natapos ang labanan. Ang mga miyembro ng pangunahing pamilya at sanay ay muling tumayo sa magkahiwalay nilang mga kampo. Nakatayo din si Philip sa unahan ng pangunahing pamilya sa kanang bahagi ni Tim. Pamwesto si Win sa likod ni Philip. Nakahawak si Mila sa mga bisig ni Win habang pinalibutan ng shadow guard si Win. Ang iba ay nakatayo sa magkabilang panig at sa likod ng mga pangunahing miyembro ng pamilya. Pinagmasdan ng mabuti ni Wade ang mga miyembro ng pangunahing pamilya. Mapunggay ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Philip at Win. Isang pangungutya ang bumungad sa kanyang mukha. "Wade, masyado yata mayabang sina Philip at Tim. Sa seremonya mamaya, dapat nating alisin ang mga ito sa isang iglap." Tumabi si Hansel kay Wade at nagpaalala sa mahinang boses. Ngumuso si Wade at sinabing, "Oo naman. Hayaan silang maging mayabang sa ngayon. Kapag nakapasok na tayo sa Memorial Shrine, oras na para gamitin natin ang ating mga armas at katayin ang mga ito. Sa oras na iyon, si Tim ay maaaring maging isang aso sa ilalim ng aking mga paa." Tumanggaw si Hansel na nakangisi at sinulyapan si Tim. Napatitig ang mga mata niya kina Win at Mila bago tuluyang mapunta kay Philip. Sa pagkakataong ito din nang biglang lumingon si Philip at bahagyang tumingin kay Hansel. Saglit na nagulat si Hansel at mabilis na tumalikod, nagkunwaring walang nakikita. Gayunpaman, bigla siyang nakarinig ng mga yabag. Nang lumingon siya, nakatayo na sa tabi niya si Philip at bahagyang nakatingin sa kanya. Natakot si Hansel sa biglang pagsulpot ni Philip at medyo naiinis na tanong, "Anong ginagawa mo?" Ang pagkilos ni Philip ay natural na nakakuha ng atensyon ng mga pangunahing pamilya at sanay. Ang taong ito ay nambugbog lang ng 2 tao mula sa pamilya ng sangay at gustong makipag-away. Kabanata 2214. Masyado lang siyang lumalayo. Hindi niya pinapahalagahan ang mga matandang Panginoon ng pamilya ng sangay. "Anong tinitingin-tingin mo kanina?" tanong ni Philip na nanlalamig sa kanyang mga mata. Natigilan si Hansel habang pagalit na sinabing, "Ano ang kinalaman niyan sa iyo?" Smack! Sa hindi inaasahan, pasimpleng itinaas ni Philip ang kanyang kamay at sinampal sa mukha ni Hansel. Maraming tao ang nagulat sa eksenang ito. Sinampal ni Philip ang ibang tao ng ganun lang. Natigilan din si Hansel. Ano ang nangyayari dito? Isang tingin pa lang niya. Kailangan ba talagang sampelan siya sa harap ng napakaraming tao? Galit na galit siya. Galit na umungol si Hansel. "Philip boy, what the hell are you doing? How dare you hit me? Ako ang ika-6 na matandang master ng Branch family, ang iyong pang-6 na lolo." Smack! Muli siyang sinampal ni Philip, malamig na tumingin kay Hansel, at sinabing, "So ano? The way you just looked at my wife and children was full of puot. I'm warning you, kung maglakas loob kang tumingin ulit sa kanila ng ganyan, hindi magiging iba ang kapalaran mo sa mga gwardya na namatay kanina lang." Isang banta, isang lantarang pagbabanta. Sumabog sa galit si Hansel nang marinig ang sinabi ni Philip. Kung tutusin, siya ang ika-6 na matandang master ng Branch family at ang ika-6 na lolo ni Philip. Si Philip ay talagang walang galang sa kanya. Nasample siya dahil sa isang tingin niya. Ito ay tiyak na isang sadyang pagtatangka upang pumili ng isang labanan. Kaya, nagalit si Hansel. Naglabas siya ng pistol mula sa baywang ng guard na katabi niya, galit na lumapit kay Win, itinaas ang kamay,
at nagpadala ng itinutok ang baril sa ulo ni Win. Ang kanyang mga mata ay napakalamig habang nakatitig kay Philip at sinabing, "Papatayin ko ang B***H na ito ngayon at ang mabangis na aso sa kanyang mga bisig. Tingnan natin kung ano ang magagawa mo sa akin." Ang eksenang ito ay natakot sa maraming tao. Ang mga miyembro ng pamilya ng sangay ay nakatitig sa kawalan bago itinoon ang kanilang galit sa mga mata kay Philip, na gustong makita kung ano ang susunod niyang gagawin. Ang mga miyembro ng pangunahing pamilya, sa kabilang banda, ay tinitigan si Hansel sa galit, na nais na masira siya. Gayunpaman, tumalikod si Philip, inilagay ang kanyang mga kamay sa bulsa ng kanyang pantalon, at tiningnan si Hansel ng masama. Sa tila malupit na panunuya, sinabi niya, "Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na tutukan ng baril ang batang ginang ng pangunahing pamilyang Clark?" Natigilan si Hansel, at sinundan ito ng malakas na tawa. Aniya, "Philip, hindi mo kailangang magpanggap. Kahit barilin ko siya, walang maglalakas loob na gumawa ng kahit ano sa akin." Gayunpaman, umiling si Philip ng walang pakialam at nagbigay ng isang sulyap bilang indikasyon. Si 17, na nakatayo sa gilid ni Win, ay naglabas ng butterfly knife sa kanyang baywang. Swish! Isang flash ng pilak, nahulog ang baril sa kamay ni Hansel, at naputol ang litid sa kaliwang kamay niya. Agad na nabahira ng dugo ang manggas niya. Arg! Isang malungkot na hiyawan ang umalangaw-ngaw sa buong maliit na plaza sa isang iglap. Humagulaw si Hansel at tumingkayad sa lupa, halos hindi masakop ang kaliwang kamay gamit ang bali ng kanang kamay. Ang eksenang ito ay lubos na natakot sa mga miyembro ng pamilya ng Branch. Kabanata 2215. Si Philip Clark ay masyadong mayabang sa mga salita. Talagang naglakas loob siyang hayaang putulin ng gwardya ang litid ng kamay ni Hansel. Sabay lakad ni Philip kay Hansel at malamig na tumingin sa Nan na nakalupasay sa sahig at humahagulgol. Itinaas ni Philip ang paa at tinapakan ang cast ni Hansel sa kanang braso. Bam! Nabasag ang cast. Basag. Nabali na naman ang kanang braso ni Hansel. Muling umalangaw-ngaw ang isang nakakaiyak na hiyawan. "Ah, Philip boy, mamamatay ka sa isang miserableng kamatayan. Markahan ang aking mga salita." Bumagsak si Hansel sa lupa sa sobrang galit. Puno ng dugo ang isang kamay habang ang isa naman ay bali na naman. Nakahiga siya sa lupa, naghahagis-hagis. Nakita ito ng ilan sa mga bantay ng pamilya ng sangay at nagmadaling lumapit kay Hansel. Gayunpaman, pinigilan sila ng mga piling gwardya ng pangunahing pamilya sa likod ni Philip. Lahat sila ay nakatayo o nakayuko habang nakatutok ang mga baril sa mga gwardya ng pamilya ng sangay na gustong sumugod. Ang dalawang partido ay nasa isang paghaharap muli. Walang pakialam na inilagay ni Philip ang kanyang mga kamay sa mga bulsa ng kanyang pantalon at tumingin kay Hansel na pilit na inilabas ang kanyang katawan. Malamig niyang sabi, "Hansel, kanina pa kita binitawan pero hindi ka marunong magsisi. Ikaw ang nagtanong nito." Umungol si Hansel. "Masyado kang mayabang Philip. Wade, iligtas mo ako." Napahiyaw si Hansel. Susugod na sana si Wade kasama ang mga tauhan niya. Gayunpaman, hinaranggan ni Horace ang daan sa harap ni Wade kasama ang kanyang mga tauhan at tumawa. "Wade, ang pinakamataas na young master ng pangunahing pamilya ay humaharap sa mahahalagang bagay. Bawal manghimasok ang mga walang katuturang tao." Galit na sigaw ni Wade, "Horace, anong ginagawa mo? Alam mo ba kung ano ang ginagawa niya ngayon? Iyan ang pang-anim kong kapatid, ang ika-anim na matandang master ng pamilya ng sangay. Anong klaseng kalokohan, matandang young master ng pangunahing pamilya ang nang-ahas na maging walang galang." Sa sagradong lugar ng ninuno, naglakas loob siyang gumawa ng isang bagay na hindi etikal at lumalabag sa mga tuntunin ng pamilya. "Kailangan ko siyang sirain gamit ang sarili kong mga kamay." Galit na galit si Wade. Ang saloobin ng pangunahing pamilya ngayon, o sa halip, ang saloobin ni Philip ay talagang lumampas sa kanyang inaasahan. Masyadong matapang. Para na si Philip ngayon ay isang hedgehog na may mga tinak sa buong katawan. Sasanduan niya ang sino mang hindi masiyahan sa kanya hanggang sa matakot ang lahat sa kanya. Tumawa si Horace at walang pakialam na sinabi, "Wade, huwag mong kalimutan kung sino ako. Dahil gusto mong pag-usapan ang tungkol sa mga alituntunin ng pamilya, hayaan mong sabihin ko sa iyo na nakatala sa mga tuntunin ng pamilya Clark na ang tagapagmana ng pamilyang Clark ay may karapatang itapon ang sino mang makasalanan na may masamang intensyon laban sa sino mang miyembro ng pamilyang Clark.
Ang iba ay walang karapatang makialam. Kapag may nangahas na makialam, maaari silang kasuhan ng parehong krimen. Nang marinig ito, natigilan si Wade. Anong bullsh*** alituntunin ng pamilya? Siyempre, alam ni Wade ang mga alituntuning ito, ngunit hindi niya ito titignan ng mabuti, lalo pat sumunod sa mga ito. Hindi big deal ang isang tagapagmana. Ang mga alituntunin ng pamilya ay isang bagay lamang na ginamit ng pamilya ng sangay upang sugpuin si Philip. Gayunpaman, ang mga salita ni Horace ay nagbigay ng wake-up call kay Wade. Si Philip ay tagapagmana pa rin ng pamilya Clark. Sa lugar na ito ng paggunita ng mga ninuno, ang pamilya ng sangay ay hindi maaaring umalis sa linya. Kung hindi, kung kumalat ang balita sa labas ng mundo, masisira nito ang reputasyon ng pamilya ng sangay. Tinitigan ni Wade si Horace ng masama, tumingin kay Hansel na umuungol sa lupa, at seryosong sinabi, "Horace, hindi ako makikipagtalo sa iyo. Umalis ka sa daan. Kung may mangyari man kay Hansel, hindi ako magdadalawang isip kahit kailangan kong patayin kayong lahat." Pumalakpak, pumalakpak, biglang isang mahinang palakpakan ang nagmula sa harapan. Tumayo si Tim sa parehong lugar at sinabing hindi lumilingon, "Wade, ang yabang mo. Papatayin mo rin ba ako?" Ang kanyang mga salita ay malakas at malinaw, puno ng panginginig. Kabanata 2216. Kabog, kabog. Agad na tumayo ang mga gwardya ng pangunahing pamilya sa magkabilang panig habang nakataas ang kanilang mga baril at tinutukan ang mga tao ng pamilya ng sangay. Ang pagkilos na ito ay natakot sa mga miyembro ng pamilya ng sangay, at lahat sila ay tumahimik. Sindek silang tumingin sa mga gwardya ng pangunahing pamilya na nakatayo na may mga baril. Iyon ay dahil masyadong malakas ang intensyon na pumatay sa grupong ito ng mga tao. Nang makita ito, napakunot noon ni Wade at napatingin kay Tim na nakatalikod sa kanya. After a long while, he said, "Sa sobrang galit ko lang sinabi, pero masyadong matapang at mayabang si Philip. Hindi mo ba siya dinidisiplina?" Natahimik sandali si Tim habang lumingon siya, tumingin kay Philip, at sinabing, "Phil, tama na. Ito ay isang lugar para sa paggunita ng mga ninuno, kung tutuusin. Dapat unahin ang kapayapaan at pagkakaisa." Tumanggaw si Philip at binawi ang tingin. Tumalikod siya at naglakad papunta kay Win, na nakayakap kay Mila. Nakangiti niyang sabi, "Ayos lang, nandito na ako." Tumanggaw si Win, ngunit sa totoo lang ay medyo natarante siya at natatakot. Hindi pa siya nakaranas ng ganito. Ito ay higit sa lahat dahil marami siyang natutunan tungkol sa pamilya Clark mula sa mga tagapaglingkod nitong nakaraang araw kaya nagkaroon si Win ng ilang pangunahing pagpaparaya ngayon. Kung siya pa rin ang walang muwang na si Win sa nakaraan, ngayon ay takot na siya. Hindi nagtagal, tinulungan si Hansel ng mga katulong upang gamutin ang kanyang mga sugat. Ang nangyaring ito ay naglagay din ng isang layer ng hindi maipaliwanag na kapaligiran dito. Napaka-tense at malungkot. Hindi nagtagal, ang bughaw na kalangitan ay napuno ng kidlat at natatakpan ng maitim na ulap. Tumangala si Tim sa langit na may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Ang madilim na ulap ay lumitaw sa isang kakaibang oras. Napatingin si Wade sa oras at eksaktong 8:00 na. Sa madaling salita, nagsimula nang pumasok sa Clark Manor ang 10,000 Death Warrior ng Branch family na kanyang inayos sa sandaling ito. Napakagaling. Ilang huling hakbang na lang mula sa tagumpay. Nang hindi sinasadya, isang mahinang panunuya ang lumitaw sa mukha ni Wade. "Tim Clark, hahayaan kitang maging mayabang kahit saglit pa. At Philip Clark, hahayaan din kitang maging mayabang kahit saglit pa. Pagpasok natin sa Memorial Hall mamaya, lahat kayo ay kailangang lumuhad at aminin ang inyong kasalanan sa amin." Puno ng pagkatuwa ang mukha ni Wade. Para naman kay Salem, na nakatayo sa tabi ni Wade, inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang tiyan at tumangala sa langit. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga gwardya ng pangunahing pamilya sa paligid niya bago siya tumingin kay Tim at Philip. Masyadong tahimik, hindi. Para maging tumpak, sila ay masyadong kalmado. Mukhang hindi naman sila nag-aalala. Baka ito ay isang bitag. Matapos makapag-isip, agad na sinabi ni Salem sa mayordomo sa likuran niya, "Lumabas ka kaagad at ipaalam mo ang 7 pangkat na pansamantala kong inayos. Sabihin mo sa kanila na maghanda at hintayin ang mga order ko." Tumanggo ang mayordomo at umalis. Nang umalis ang mayordoma na iyon,
Palihim siyang sinulyapan ni Philip at gumawa ng 1 kilo sa likod ng isang kamay. Pagkatapos, isang miyembro ng Shadow Squadron ang tahimik na umalis sa lugar at mabilis na sinundan ang mayordomo. Sa sandaling ito, isang malakas na kampana ang tumunog. Klang! Tumunog ang kampana sa buong Clark Manor. Nang tumunog ang kampana, maging ang mga matandang master, young masters, young ladies, o mga katulong ng Clark Manor, lahat sila ay lumuhad sa lupa. Sa paligid ng Ancestral Hall, ang karamihan ng tao ay lumuhad sa lupa. Lahat ng nakaluhod dito ay miyembro ng pamilya Clark. Kasunod nito, isang matandang nakasuot ng itim at solemne na damit ang lumabas mula sa likod ng mga flower stand at tumayo sa harap ng mga miyembro ng pamilyang Clark na nakaluhod sa lupa. Bahagya siyang yumuko at sinabing, magsisimula na ngayon ang seremonya ng paggunita sa mga ninuno ng pamilya Clark. Ang lahat ng miyembro ng pamilya Clark ay iniimbitahan na pumasok sa Memorial Hall. Lahat ay dapat lumuhad at yumuko bilang paggalang. Kabanata 2217. Tumunog ang solemne na kampana sa buong Clark Manor. Lahat ng miyembro ng pamilya Clark, na nakasuot ng itim na suit o mahabang itim na damit, ay lumuhad sa lupa at yumuko bilang paggalang habang papunta sila sa Memorial Hall. Sa sandaling ito, bumagal ang oras ng walang hanggan. Nakatingin sa ibaba mula sa isang mataas na lugar, makikita ang mga hanay ng mga tao na nakatayo at nakaluhod. Ang eksenang ito ay tumagal ng mahigit 10 minuto bago nakarating ang lahat sa main entrance ng Memorial Hall. Ang lugar na ito ay puno ng gininto ang itim na tile at dilaw na dingding. Ito ay napakamaharlika. Mula sa malayo, ito ay tila isang palasyo napakalalim at solemna. 3 hanay ng mga tao ang nakatayo sa pasukan ng Memorial Hall sa sandaling ito. Lahat sila ay mga elder ng Law Enforcement Hall. Sa harapan, isang matandang figure ang nakatayo habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Ito ang pinakamalaking buhay na tao ng pamilya Clark, ang dakilang elder ng Law Enforcement Hall. Nakatayo siya roon na nakasuot ng simpleng damit, habang ang iba pang matatanda ng Law Enforcement Hall ay nakatayo sa likuran niya. Huminto at lumuhad ang mga miyembro ng pangunahing pamilya at branch na Clark sa harap ng pasukan ng Memorial Hall. Pagkatapos, ang matanda kanina ay tumayo sa isang tabi at sumigaw, lumuhad ka at yumuko. Kumpleto na ang seremonya. Bumangon lahat. Sa sinabi nito, lahat ng miyembro ng pamilya Clark ay tumindi at tahimik na pumwesto habang nakayuko ang kanilang mga ulo. Sila ay naghihintay para sa Grand Elder na sabihin ang kanyang piraso. Nakatayo lang ang Grand Elder sa mga hakbang na ganoon, ang kanyang mga mata na nababalot ng panahon ay nakamasid sa lahat ng miyembro ng pamilya Clark habang ang kanyang tingin ay bumagsak kay Philip at Win. Kasunod nito, saway niya, nagdulot ka ng malaking kaguluhan sa labas bago pa man ang seremonya. Nakakahiya. Ito ay isang pagsaway sa lahat ng miyembro ng pamilya Clark. Sabay-sabay, hindi lamang ang pangunahing pamilya kundi ang pamilya ng sangay ay muling ibinaba ang kanilang mga ulo. Hindi sila ng ahas na pabulaanan. Pagkatapos nito, muling bumaling kay Philip ang mga mata ng Grand Elder habang nagtanong, munting unggoy, anong nangyari sa labas kanina? Nabali mo ba ang mga kamay ni Hansel? Sa tanong na iyon, lahat mula sa pamilya ng sangay ay nagbigay kay Philip ng isang nakasisiglang mata. Napakahusay. Sinamantala ng dakilang elder ang unang pagkakataon para parusahan si Philip. Tila totoo ang mga chismis noong isang araw. Dinala ni Philip ang kanyang asawa at anak na babae upang makita ang Grand Elder, na pagkatapos ay nagalit at pinalayas sila. Ngayon, tila ng dakilang elder si Philip para itatag ang kanilang gagamitin. Gayunpaman, sa halip na aminin ang kanyang pagkakamali, hindi inaasahang itinaas ni Philip ang kanyang ulo ng mayabang at tumingin sa Grand Elder sa itaas ng mga hagdan habang sinasabing, oo, nabali ko ang kanyang mga kamay. Nang marinig iyon, kumunot ang noo ng Grand Elder at nagtanong, bakit? Siya ang iyong Sith Grand Uncle, ang iyong nakatatanda. Sinulyapan ni Philip si Win na katabi niya at mahinang sinabi, hindi kasi malinis ang mga mata niya. Nagpakita siya ng intensyong mamamatay tao sa batang ginang at batang miss ng pangunahing pamilya. Ayon sa mga tuntunin ng pamilya, dapat siyang parusahan. Magaling ang sabi. Mataimtim na sinabi ng dakilang elder habang nagtanong, kung ganoon, dapat ka rin bang parusahan sa pagbali ng mga binti ni Levi? Sa sandaling binigkas ang mga salitang ito,
lalo lamang tumindi ang mapanukso at mapang-akit na mga ngiti sa mga mukha ng pamilya ng sangay. Humakbang si Wade sa harap ng lahat ng pamilya ng Branch at sumigaw, "Grand Elder, kailangan mong bigyan ng hustisya si Levi at ang pamilya ng Branch." Pumunta lang si Levi sa pangunahing pamilya para anyayahan ang batang ginang na bisitahin ang pamilya ng sangay, ngunit nabalian siya ng mga paa ni Philip, ang mayabang at suwail na bata. Kung hindi bibigyan ng paliwanag ang pamilya ng sangay para sa bagay na ito, natatakot ako na mahirap kumbansihin ang iba. Malamig na tiningnan ng Grand Elder si Wade na tumayo at sinabing, "Tumayo ka. Alam ko na ang gagawin." Sumimangot si Wade, nanggalit ang mga ngipin, at bumaba. Pagkatapos, muling sinuri ng Grand Elder si Philip. Itinaas niya ang kanyang kamay at isang matandang nasa likuran niya ang nag-abot sa kanya ng isang itim na tungkod na kasing kapal ng kalahating braso gamit ang dalawang kamay. Kabanata 2218. May hawak na itim na tungkod ang Grand Elder, malamig na tumingin kay Philip, at sinabing, "Lumuhad ka." Lumuhad si Philip nang walang anumang pagpupumiglas o ganap. Smack! Itinaas ng dakilang elder ang tungkod sa kanyang kamay ng mataas sa hangin at hinampas ito sa balikat ni Philip ng isang itim na daloy ng liwanag. Agad na napunit ang damit sa balikat ni Philip dahil sa impact. Napapikit din si Philip. Ang napunit na jacket sa kanyang mga balikat ay nagpakita ng isang puting kamiseto, ngunit ito ay mabilis na tinina ng pula ng dugo. Nang makita ang eksenang ito, labis ang pagkabalisa at pagkabalisa ni Win. Lumuhad siya sa harap ni Philip habang nakayakap si Mila at hinaranggan ang susunod na hampas ng Englandi. Bulalas niya, "Grand Elder, kasalanan ko ang lahat. Dahil lang sa akin kaya nagawa ni Philip yon. Kung gusto mong parusahan ang isang tao, batukan mo ako." Nanlamig ang mga mata ng Grand Elder sa eksenang ito habang sumisigaw siya, "Sa tingin mo ba hindi ako maglalakas loob na saktan ka?" Sa sinabi nito, itinaas ng Grand Elder ang tungkod sa kanyang kamay at akmang hahampasin. Sa sandaling ito, napaluha si Mila sa mga bisig ni Win. Tumakbo siya, niyakap ang balikat ni Philip, at humagulgol, "Nasasaktan si tatay. Nagdudugo si tatay. Buhu." Pagkatapos, ibinaling ni Mila ang kanyang ulo, tinitigan ang dakilang matanda na may malaking luhang mga mata, itinikom ang kanyang mga labi, at umiyak, "Masama kang tao. Sinaktan mo ang tatay ko. Hindi kita gusto. Buhu." Nang makitang umiiyak si Mila, halos hindi na makayanan ng matanda at ang tungkod sa kanyang kamay ay nanginginig. Tiningnan ni Philip ang umiiyak na si Mila, hinaplos ang kanyang cute na maliit na ulo, at sinabing, "Mila, ayos lang ako. Hindi naman masakit. May nagawa akong mali at dapat parusahan. Dapat kang tumabi kay mama." Pagkasabi nun ay tumingin si Philip kay Win. Naluluhang yamakap si Win sa balikat ni Philip. Siya ay lubhang namimagati. "Winnie, dalhin mo si Mila sa gilid. Ito ay isang panloob na usapan ng pamilya Clark. Pinaghandaan ko ito," sabi ni Philip. Umiling si Win at sinabing, "Hindi, wala akong pakialam. Wala akong gusto sa pamilya Clark. Hindi naman big deal kung aalis tayo. Tara na, okay, ayaw ko." Ngumiti si Philip, hinawakan ang maselang pisngi ni Win, at sinabing, "Winnie, trust me." Agad na sinabi ni Tim sa guard na nasa tabi niya, "Hilahin mo ang batang madam at batang si Miss." Lumapit ang dalawang guard at hinayla si Win at Mila sa isang tabi. Smack! Muling itinaas ang tungkod sa kamay ng matanda at malakas na hinampas ang balikat ni Philip. Sa pagkakataong ito, mas maraming dugo ang bumuhos. Hindi kumibo si Philip habang nakaluhod sa lupa at tinitiis ang parusa ng Englandi. Kung tungkol sa pamilya ng sangay, lahat ay nanonood ng may kasiyahan. Puno ng pangungutya at pangungutya ang mga mukha nila. Mayabang. Hindi ba mayabang si Philip kanina? Kung gayon, bakit siya nakaluhod sa Memorial Hall at tinitiis ang pamalo ng Grand Elder ngayon? Pinapanood din ni Wade ang eksenang ito na may mabangis na panunuya at nakaramdam ng tuwa. Parang ang sama ng loob na itinago sa loob ng maraming taon ay sabay na napawi. Pagkatapos ng 7 hagupit, ibinigay ng dakilang elder ang tungkod sa katulong sa likuran niya at sinabi kay Felipe, "Bumangon ka, magpalit ka ng damit, at bumalik ka." Puno ng sakit ang mukha ni Philip sa mga sandaling iyon. Nakatayo lang siya sa tulong ng mga katulong. Pagkatapos ay dinala siya sa likod bahay upang gamutin ang kanyang mga sugat at magpalit ng damit. Binuhat ni Win si Mila at hinabol.
Sa likod bahay, nakaupo si Philip sa gitnang bulwagan. Hinubad niya ang kanyang suit at ipinakita ang kanyang malalawak na kalamnan. Mula sa kanyang balikat, kumuha siya ng 2 piraso ng baboy at itinapon sa lupa. Pagkatapos nito, sa tulong ng mga katulong, nagsuot siya ng mga tinatawag na benda at gamot bago nagsuot ng bagong suit. Tumabi sina Win at Mila, tulala. Ano ba ang nangyayari? Kabanata 2219. Nang makita ang natatarantang ekspresyon ni Win, lumapit si Philip at mahinang nagtanong, anong problema? Nalaglag ang panga ni Win habang nakatitig sa balikat ni Philip, buti naman. Tinanong niya, ano ang nilalaro mo? Ngumiti si Philip at sinabing, huwag kang mag-alala, ito ay gagawin namin ng Grand Elder para magbigay ng paliwanag sa pamilya ng sangay. Talagang pumayag ang Grand Elder na gawin itong aksyon kasama mo. Nahirapang intindihin si Win. Gaano kalaki ang paghanga ng Grand Elder kay Philip na pumayag na makipag-show sa kanya? Hindi ba ito katulad ng panlilinlang sa buong pamilya ng sangay? Napangiti si Philip at tumingin kay Mila, na kumukurap-kurap ang malalaking tulirong mata at puno ng tandang pananong ang mukha. Lumapit siya para yakapin siya at sinabing, Mila, huwag kang umiyak, ayos lang ako. Nag-iinarte lang ako sa Grand Elder. Tumanggaw si Mila at kinusat ang mapupulang mata. Tumingin si Philip kay Win at nakitang hindi pa rin niya moari, kaya sinabi niya, Winnie, huwag kang mag-alala masyado. Nasa ilalim ko ang lahat. Hindi ko pa kayang sabihin sa iyo ang lahat. You just need to know that with me around, no one can bully you and Mila. Tumanggaw si Win, medyo galit na tumingin kay Philip, at sinabing, ano ang gagawin mo kapag lumabas ka mamaya? Ngumiti si Philip at sinabing, ituloy mo ang pagpapanggap. Pinanlakihan siya ng mata ni Win. Pagkaraan ng 10 minuto o higit pa, bumalik si Philip sa pasukan ng Memorial Hall sa tulong ng mga tagapaglingkod, ang kanyang mukha ay mukhang mapatla. Nang makita ng mga tao ng pamilya ng sangay ang hitsura ni Philip sa sandaling ito at kung paano namumula ang mga mata ni Win at Mila dahil sa pagiyak, napuno sila ng mga mapang-asar na panunuya. Tila nasugatan ng husto si Philip. Napakabigat ng kamay ng Grand Elder kanina lang. Nakatagilid na tumingin si Wade kay Philip, na nakatayo sa gilid sa tulong ng mga katulong. Panunuya niyang sabi, Philip boy, simula pa lang ito. May darating pa mamaya. Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, dapat kang mabilis na umatras mula sa seremonya ng paggunita ng ninuno at isuko ang iyong pagkakakilanlan bilang tagapagmana. Sa ganitong paraan, mas makakabuti para sa iyo. Ngumisi si Philip at sinabing, Lolo Wade, mas mabuting iwanan mo na ang gayong pagnanasa. Ngumuso si Wade at sinabing, maghintay tayo at tingnan, kung gayon. Sana ito, tumingin sina Tim at Horace kay Philip at nagtanong sa mahinang boses, kumusta ka? Namilog ang mga mata ni Philip habang tumatango, hindi naman big deal. Kakayanin ko. Tumanggaw si Tim nang walang sinasabi. Sa sandaling ito, tumayo ang Grand Elder sa hagdan at tumingin sa mga miyembro ng pamilya Clark sa ibaba. Malinaw niyang sinabi, ngayon ang araw para sa pamilya Clark na buksan ang pinto sa Memorial Hall at magbigay galang sa ating mga ninuno. Kapag pumapasok sa Memorial Hall, lahat ng miyembro ng pamilya Clark ay hindi pinapayagang gumawa ng malakas na ingay, tumingin sa paligid, o magtanim ng sama ng loob sa isa't isa. Kung hindi, ang isa ay mapapatalsik ayon sa mga tuntunin ng pamilya at hindi na muling tatanggapin sa pamilya. Oo, pagkatapos magsalita ng Grand Elder, lahat ng miyembro ng pamilya Clark sa ibaba ay yumuko at tumugon. Pagkatapos, tumalikod ang Grand Elder para harapin ang pinto at sumigaw, buksan ang Memorial Hall. Creak! Ang pulang pinto ng Memorial Hall ay dahan-daang nabuksan sa ilalim ng malakas na pagtulak ng 8 gwardya. Isang mapanglo na lamig ang sumalubong sa kanila. Lahat ng miyembro ng pamilya Clark ay nagtaas ng ulo sa sandaling ito at tumingin sa Memorial Hall. Sa sandaling iyon, lahat sila ay nagulat. Iyon ay dahil 2 figure ang nakatayo sa loob ng bulwagan. Kabanata 2220. May isang matandang lalaki na may dalang tungkod na malamig ang mukha at bagbog ng panahon. Isang kahanga-hangang lalaki ang nakatayo sa tabi niya na parang isang Diyos ng labanan na umalalay sa langit. Nakatayo doon ang 2 na parang mga relic. Sila ay walang iba kundi ang patriarch ng pamilya Clark, si Roger Clark, at ang unang Diyos ng labanan, si Fulton Hash.
Sa sandaling makita nila si Roger na nasa Memorial Hall, lahat ng miyembro ng pamilya Clark ay umakyat sa hagdan at lumuhad sa maliit na parisukat na halos 1,000 square feet sa harap ng Memorial Hall. Pagbati sa patriarka, sa sandaling ito, walang nangahas na kumilos ng walang ingat at lahat ay lumuhad sa lupa ng may paggalang. Iniyuko nila ang kanilang mga ulo bilang pagsuko. Siya ang patriarch ng pamilya Clark, kung tutuusin. Sa isang lugar tulad ng Ancestral Memorial Hall, kung sino man ang maglakas loob na kumilos ng padalos-dalos, not to mention Roger but even the Grand Elder was tear apart. Tumayo si Roger at tumingin sa mga taong nakaluhod. Mahina niyang sinabi, tumayo ang lahat. Pagkatapos, tumingin siya kay Philip at sumenyas, Phil, halika rito at tumabi sa akin. Si Win at ang mga bata din. Kumunat ang noo ni Philip, pero kinuha pa rin niya sina Win at Mila para tumabi kay Roger habang si Nelson naman ay tinutulak ng mga katulong. Ang eksenang ito ay likas na nagpalungkot sa mga tao ng pamilya ng sangay na nakatayo sa ibaba. Ito ay sa pangalan lamang ng tagapagmana ng pangunahing pamilya. Anong karapatan nilang tumayo doon? Sobrang sama rin ng loob ni Wade. Hindi niya inaasahan na maghihintay si Roger sa Memorial Hall ng ganoon kaga. Pagkatapos, mataimtim na sinabi ni Roger, mayroon 2 bagay sa agenda para sa seremonya ng paggunita sa mga ninuno ngayon. Una, ang aking anak na si Philip ay bumalik sa Arcadia Island para opisyal na magmana ng pamilya Clark. Sa hinaharap, lahat ng negosyo ng pamilya Clark at iba pang bagay ay ibibigay sa kanya. Pangalawa, ang aking manugang ay opisyal na papasok sa rehistro ng pamilya Clark at igalang bilang batang madam ng pamilya Clark. Ang sino mang may ibang opinyon ay maaaring sabihin ang mga ito ngayon. Sa sinabi nito, sinulyapan ni Roger ang Grand Elder. Ang dakilang elder ay kumuha ng isang utos mula sa tray na hawak ng alipin, itinaas ito sa kanyang ulo, at sumigaw, sa ngalan ng kagandahang asal ng mga ninuno, ang tagapagmana ay nagpasyahan at itatalaga bilang batang Panginoon. Ang mga hindi sumasang-ayon ay maaaring magsalita ngayon. Hindi ako sang-ayon. Biglang humakbang si Wade na puno ng panginginig ang mukha. Itinaas niya ang kanyang kamay, itinuro si Philip, at galit na sinabi, ang batang ito ay walang galang sa pamilya ng Branch at nasaktan ang maraming miyembro ng pamilya ko sa Branch. Siguradong hindi siya kandidato para maging Young Lord, hindi ako sumasang-ayon. Hindi sumasang-ayon ang pamilya ng sangay. Dahil doon, ilang elder ng pamilya ng Branch ang tumayo, itinuro si Philip, at kinulit, hindi rin ako sumasang-ayon. Patriarch, si Philip ay masyadong mapangahas at mayabang. Hindi lang niya sinaktan ang pinakamatandang young master ng Branch family kundi sinaktan din niya ang ika-6 na elder noong araw ng paggunita ng ninuno. Ang gayong mapagmataas na tao ay hindi dapat maging pinuno ng pamilya Clark sa palabas. Tama na yan. Hindi kailanman sineseryoso ni Philip ang mga alituntunin ng pamilya Clark at walang galang sa pamilya ng Branch. Hindi kami magkasundo. Gawin mong iba ang Young Lord. Ang batang ito ay hindi kayang gampanan ang responsibilidad. Ilang sandali, ang mga tao ng pamilya ng sangay ay nabalisa at lumundag upang akusahan si Philip. Tahimik itong pinagmamasdan ni Roger habang sumilay ang malabong ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Nilinggan niya si Morrow at tinanong, Uncle Morrow, mayroon ka bang anumang oras? Hindi nagsalita si Morrow. Matapos tanungin ni Roger, nagkunwari siyang biglang naging alerto at sinulyapan ang mga excited na miyembro ng pamilya ng Branch. Tinapan niya ang bibig at umubo ng ilang beses. Pagkatapos, lumabas siya at sinabing, Patriarch, dahil hindi sumasang-ayon ang lahat ng miyembro ng pamilya ko sa Branch, talagang panahon na para muling magsimula alang ang bagay tungkol sa tagapagmana. Ngumiti si Roger, tumango, at sinabing, dahil sinabi na ito ni Uncle Morrow, oras na para pag-isipang muli. Pagkatapos sabihin iyon, lumingon si Roger kay Philip at nagtanong, ano ang sasabihin mo para ipagtanggol ang iyong sarili? Malamig na tumawa si Philip at lumabas. Sa pagharap sa mga miyembro ng pamilya ng Branch na patuloy na inaakusahan at naninira sa kanya, sumigaw siya, isang grupo ng mga matandang fogey na may ligaw na ambisyon. Mga lalaki, dalhin mo si Alan Clark. Kabanata 2221. Wallen Clark. Nagulat ang pamilya ng sangay at hindi moari kung bakit gustong ilabas ni Philip si Allen ng biglaan. Gayunpaman, mula nang bumalik siya,
hindi pa lumalabas ng bahay si Allen at tumanggi sa maraming pulong na may kaugnayan sa pamilya ng Sangay. Para sa biglang sinabi ni Philip, naging mahirap para sa pamilya ng Sangay na malaman ang kanyang intensyon. Medyo masama ang kutis ni Wade dahil alam niya ang pinagkakaabalahan ni Philip. Si Connor ay nagpapagaling mula nang siya ay bumalik. Sa sandaling ito, sinabi niya kay Wade ang nangyari sa kanila sa Upper Creek at sa dagat. Pinagtaksilan ni Allen ang pamilya ng Sangay. Para kay Philip na dalhin si Allen sa oras na ito ay walang alinlangan na karanasan sa bagay na iyon. Oo nga, hindi nagtagal ay dinala ng mga gwardya ng pangunahing pamilya si Allen, na nakasuot ng simpleng damit, sa maliit na plaza sa labas ng Memorial Hall. Si Allen ngayon ay mukhang payat at wala sa hugis. Siya ay lanta at may mapurol na kutis na parang nawalan ng kaluluwa. Kasunod ng kanyang hitsura, nagsimulang magsalita ang lahat sa mababang boses. Hindi ba siya ang ipitong matandang master ng Branch family? Paano siya naging ganito? Hindi ko alam. Para siyang pulubi sa kalye. Masyadong exaggerated ito. Ano ang ginawa niya para mabantayan siya ng mga bantay ng pangunahing pamilya ng ganoon? Sa harap ng usapan ng mga tao, ibinaba ni Allen ang kanyang ulo at naglakad papunta sa harapan. Same time na sumigaw si Philip, lumuhad ka. Ang simpleng utos na ito ay ikinainis ng lahat ng tao sa pamilya ng Sangay. Siya ang ipitong matandang master ng Branch family, kung tutuusin. Ang isang junior na tulad ni Philip ay talagang inuutusan si Allen na lumuhad sa harap ng napakaraming tao. Hindi ba niya nirerespeto ang pamilya ng Sanay? Kaya naman, agad silang sumigaw. Mapangahas, Philip boy, sino ang pinapaluhod mo? Siya ang aming ikapitong matandang master. Wala kang karapatang hilingin sa kanya na lumuhad. Masyadong mapangahas. Hindi niya deserve na maging tagapagmana ng pamilya Clark. Ang gayong mayabang at bastos na tao ay dapat tanggalin ang kanyang pagkakakilanlan bilang tagapagmana. Sa pagharap sa pasaway at galit ng lahat, kalmado ang mukha ni Philip. Ang kanyang mga mata ay malamig na dumaan sa mga miyembro ng pamilya ng Sangay. Sa wakas ay dama po ang kanyang tingin kay Allen habang inulit niya ang, nakaluhod ka. Pumalakpak. Agad na lumuhad si Allen sa lupa na parang wala man lang gulugad. Ang kanyang aksyon ay naging sanhi ng bawat isa sa mga miyembro ng pamilya ng Sangay na tulala. Siya ang ipitong matandang master ng Branch family at talagang lumuhad siya. Galit na galit si Wade. Napatingin siya kay Allen na parang zombie na lumuhad at galit na sumigaw, Allen, galit ka ba? Tumayo ka. Gayunpaman, kahit anong pagsaway sa kanya ni Wade, nanatiling nakaluhod si Allen na nakayuko, hindi umiimik. Sinulyapan ni Philip si Wade bago siya lumapit kay Allen at nagtanong, Allen, ngayon na ang pagkakataon mong mabuhay. Tanungin ko kayo ba, sina Connor, at Levi ng pamilya ng Sangay ay nagsabuatan na gumawa ng anumang pinsala sa akin, sa aking asawa, at sa aking mga anak. Nagpadala ka na ba ng taong pumatay sa aking asawa at mga anak? Natahimik ang karamihan sa linya ng pagtatanong ni Philip. Ano, minsan ay nagplano sina Connor, Allen, at Levi na patayin ang pinakamatandang young master ng pangunahing pamilya, pati na rin ang young madam at young miss. Ito ay sadyang hindi narinig. Iyon ay mas masahol pa sa isang hayop. Isasama nito ang buong pamilya ng Sangay. Ang gawin nito ay pagtawid sa linya at pagrerebelde. Ayon sa mga alituntunin ng pamilya, ang mga ganyang tao ay dapat patayin. Kabanata 2222. Nabalisa si Wade at umungol. Philip, huwag kang maglakas loob na akusahan ang pamilya ng Sangay ng mga karumal-dumal na krimen. Hindi pa namin ginawa ang ganoong bagay. Ginagawa mo ito. Paano maaamin ng pamilya ng Sangay ang ganitong uri ng bagay? Ito ang seremonya ng paggunita sa mga ninuno. Nakatayo doon si Roger Clark. Naroon din ang Grand Elder. Kung inamin nila ito ay magiging katapusan ng pamilya ng Sangay. Gayunpaman, malamig na sinulyapan lang ni Philip si Wade bago bumalik ang tingin nito kay Allen. Mataimtim niyang sinabi, Allen, huwag mong kalimutan ang ipinangako mo sa akin. Sa sandaling ito, si Allen ay nakaluhod sa lupa, at ang kanyang noo ay natatakpan ng malamig na pawis. Nanginginig ang buong katawan niya. Hindi siya nang ahas na ipagkanulo ang pamilya ng Sangay ngunit nag-aalala siyang papatayin siya ni Philip, ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, at ang kanyang mga apo. Nitong mga nakaraang araw, mahigpit siyang binabantayan ng mga gwardya.
Hindi niya magawang gumalaw kahit 1 pulgada. Hindi na lang siya nang ahas na maglakad-lakad ng malaya, at gawin ang anumang bagay kahit nasa loob ng mga hangganan ng pamilya ng sangay o sa kanyang sariling tirahan. Ang mga gwardya ay pawang pinalitan ng mga tao mula sa pangunahing pamilya. Ginugol niya ang mga nakaraang araw sa ilalim ng pagmamatsyag at pinahirapan sa isip. Habang nag-aalangan, sumigaw si Philip, "Alan Clark, kung hindi ka sisigat ng tapat, mapapatay kita ngayon din. Kung magsalita ka at kung ang pamilya ng sangay ay maglakas loob na gumawa ng anuman sa iyo, ako na ang bahala sa iyo. Aayusin ko ang score sa kanila sooner or later." Kinilig si Allen sa sinabi ni Philip. Bahagya niyang inangat ang ulo para tingnan si Philip. Nang makasalubong niya ang malamig na mga mata ni Philip, bigla siyang nataranta. Takot siya sa kamatayan. Sa ilang segundong iyon, pumikit si Allen at nanginginig na sinabing, "Tama. Minsan ay gumawa kami ni Connor ng plano na patayin ang pinakamatandang young master at young madam ng pangunahing pamilya." Nagkaroon ng patay na katahimikan. Isang kaguluhan. Galit na galit si Wade sabay turo kay Allen. "Alan Clark, kalokohan yan. Tinatakot ka ba ni Philip? Basta nagsasabi ka ng totoo, paninindigan kita." Pagkasabi noon ay tumaas ang kilay ni Wade at tumingin kay Roger na walang pakialam. Sumigaw siya, "Patriarch, si Allen ay nagsisinungaling. Pinaghihinalaan ko na ito ay binalak ni Philip. Ang pamilya ng sangay ay hindi kailanman nagplano ng gayong masamang plano. Hindi kailanman." Sa pagharap sa pagtanggi ni Wade, kalmado lang ngumiti si Philip. Itinaas niya ang kanyang kamay at dinala ng isang guard ang isang telepono. Pagkatapos, binuksan ni Philip ang telepono at nag-click sa isang recording. Sa lalong madaling panahon, ilang mga pag-uusap sa pagitan ni Connor, Allen, at Levi na nagsasabuatan laban kina Philip at Win sa isang hotel sa Upper Creek ay maririnig sa maliit na plaza. Ang pag-record ay nagsasangkot pa ng mga kinakailangang impormasyon tulad ng pintuan ng pamilya Clark. Sapat lang ang isiniwalat ni Philip bago niya i-off ang recording. Pagkatapos ay tumingin siya nang walang pakialam kay Wade na namumula na ang mukha. Tanong niya, "Lolo Wade, nandito na lahat ang ebidensya sa pagkakataong ito. Ano ang dapat mong sabihin?" Naikuyom ni Wade ang kanyang mga kamao sa galit. Malamig ang kanyang mga mata habang masungit na sinabi, "Philip, hindi ko talaga akalain na gagawa ka ng recording para lang makaharap ang Branch family. Masyadong walang awa ito." Gumawa, ngumuso si Philip at sinabing, "Wade, sa oras na ito, ang kapal mo pa rin. Sinisikap lang ng pamilya ng sangay na gawing mahirap ang mga bagay para sa akin at kay Winnie sa seremonya ng paggunita ng ninuno. Ngayong nandito na ako, sige lang gawin mo kung anuman." Nahaharap sa walang takot na saloobin ni Philip, galit na galit si Wade. Malungkot niyang sinikmuraan si Philip at sinabing, "Okay, dahil gusto mong mamatay, bubusugan kita." Pagkatapos noon, tumalikod si Wade para harapin ang karamihan at itinuro si Win sa likod ni Philip. Sumigaw siya, "Kilala mo ba kung sino ang babaeng iyon?" Kabanata 2223. Sa eksena, lahat ng miyembro ng pamilya Clark ay tumingin kay Wade na may pagtataka sa mga mukha bago ang kanilang mga tingin ay nabaling kay Win. Sino siya? Hindi ba siya ang batang madam ng pangunahing pamilya, isang murang babae sa labas ng mundo? Sino pa kaya siya? Para naman kay Win, medyo natarante siya sa pagtitig ng lahat sa sandaling ito. Tahimik siyang tumayo sa likuran ni Philip at bumulong, "Phil, bakit ganito ang tingin nila sa akin?" Napasulyap si Philip sa kanya, ang kanyang mga mata ay medyo nalulungkot. He said with a gentle smile, "Wala lang. Ako na ang bahala sa lahat." Sa bandang ito, puno ng panunuya si Wade. Tumingin siya, itinuro si Win, at galit na sumigaw, siya, si Win Johnston, ay hindi talaga miyembro ng pamilyang Johnston mula sa Riverdale. Iba ang background niya. Natahimik ang eksena. Napabuntong hininga ang lahat. May mga narinig na sila tungkol kay Win dati. Siya ay mula sa isang ordinaryong pamilya sa Riverdale at anak ng pamilya Johnston. Ang kanyang pagkakakilan at katayuan ay mababa ang pamantayan. Gayunpaman, ngayong binanggit ni Wade na iba ang pinanggalingan ng batang ginang ng pangunahing pamilya, naging sanhi ito ng pagkatulala ng lahat. Lalong nagulat si Win. Sa mukha na puno ng pagkataranta, tinitigan niya si Wade nang may pagkabalisa at sumigaw, "Lola Wade, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo.
Ang pangalan ko ay Win Johnston at ako ay nagmula sa Riverdale. Maliit man ang lugar kumpara sa Arcadia Island, ito talaga ang lugar kung saan ako ipinanganak at lumaki. Ang aking ama ay si Charles Johnston at ang aking ina ay si Martha Yates. Ito ay isang katotohanan na hindi na mababago. Kung gusto mong gamitin ang kapanganakan ko para makamit ang iyong lihim na motibo, talagang hindi ako papayag. Sa sandaling ito, ipinakita ni Win ang saloobin at kilos na karapat-dapat sa batang ginang ng pangunahing pamilyang Clark. Kung tutusin, hindi niya kayang hayaan si Philip na pangasiwaan ang lahat para sa kanya. Dahil bahagi na siya ng pamilya Clark ngayon, dapat niyang gawin ang kanyang sarili. Ilang araw nang inihanda ni Win ang sarili para sa araw na ito. Hindi niya maaaring hayaang mababa ang tingin ng iba sa kanya, at hindi niya maaaring hayaan ang mga ambisyosong taong ito na makipagsabuatan laban kay Philip dahil sa kanya. Medyo nagulat din si Philip. Hindi niya inaasahan na ganito kay tigas si Win ngayon. Sa gilid nito, tumawa si Wade at malamig na tinitigan si Win bago ito sumigaw, sigurado ka bang ipinanganak ka sa pamilyang Johnston? Hindi mo ba kailanman pinagdudahan ang iyong pagkapanganay? Matigas na sabi ni Win, hindi. Ako si Win mula sa pamilyang Johnston. Kahit na ang pamilyang Johnston ay hindi gaanong mahalaga ang kumpara sa pamilyang Clark, hindi mo rin kami maaring maging ganito. Ha ha ha, tumawa si Wade na may malamig na intensyon sa kanyang mga mata. Pagkatapos, ikanawin niya ang kanyang kamay at sumigaw, mga lalaki, dalhin dito sina Charles Johnston at Martha Yates. Basag. Pagkasabi niya noon ay kumunot ang noo ni Win at hindi maintindihan na tumingin kay Wade. Tinanong niya, ano ang gagawin mo? Napakunot noo si Philip habang nakatingin kay Wade at nagtanong, hindi ko naman katakatakang hindi ko sila mahanap. Kaya nahuli mo sila. Humalaklak si Wade at sinabing, dahil maaari mong pigilan si Allen, syempre, maaari kong pigilan ang iyong mga biyenan. Hindi nagtagal ang ilang ganap na armadong gwardya mula sa pamilya ng sangay ay sumabay sa nanginginig na sina Charles at Martha mula sa likuran. Dumaan sila sa side corridor at naglakad papunta sa harap ng crowd. Sa iyong mga tuhod, sigaw ni Wade. Magulo ang buhok ni Martha at may baho sa buong katawan. Nagmula ang amoy na iyon sa pagpulot ng tae ng aso. Agad siyang yumuko at lumuhad sa lupa. Kabanata 2224. Gayunpaman, tumayo si Charles na nasa likod ng kanyang mga kamay na may pagmamalaki sa kanyang mukha. Malamig niyang sinabi, hindi ako luluhod. Pagkatapos niyang sabihin iyon, lumingon siya kay Martha at sumigaw sa unang pagkakataon, Martha, bumangon ka. Nanghihina ang mga paa ni Martha at ayaw na niyang bumangon. Sapat na siyang pinahirapan. Nang makitang ganito ang kanyang mga magulang, naramdaman ni Win ang pagkirot ng kanyang puso at hindi niya kinaya. Ibinaba niya si Mila, sumugod, at hinayla si Martha pataas habang sumisigaw, Nay, paano ka napunta sa ganito? Bilasan mo, bumangon ka na. Malungkot na tumangala si Martha kay Win at humagulgol. Winnie, ayoko na dito. Gusto ko nang umuwi. Tumabi si Charles, sinulyapan si Martha, at pinagalitan, mahina. Pagkatapos noon, tumingin siya kay Win ng buong pagmamahal at pagmamahal. Seryosong sabi niya, Winnie, binaygaw ka namin. Dapat kang manatili dito at maging ang batang ginang. Kahit bugbugin pa nila ako ngayon, wala akong sasabihin. Nang marinig ito, malamig na sumigaw si Wade, Charles Johnston, are you senile? Hindi ka ba medyo mangmang para sisihin ang isang makasalanan na hindi mo anak? Hindi mo ba alam kung ano ang makakabuti para sa iyo? Malamig na sabi ni Charles, ikaw ang ikalimang lolo ni Philip, tama ba? Sinasabi ko sa inyong lahat ngayon na si Win ay anak ko, isang miyembro ng pamilyang Johnston. Kung gusto mo ang anak ko para gumawa ng kaso, sasabihin ko sa iyo ngayon na imposible. Nang marinig ito, nanlamig ang mga mata ni Wade. Agad siyang naglabas ng pistol sa bewang ng guard at itinapat sa ulo ni Charles habang malamig na sabi, Charles, pinaglalaroan mo ba ako? Hindi yan ang sinabi mo kanina. Ngayon, gusto kong sabihin mo ang totoo. Kung hindi, papatayin kita agad. Sa sinabi nito, hinayla ni Wade ang kaligtasan. Ang eksenang ito ay natakot kay Win. Mabilis siyang humakbang sa harapan ni Charles at sinigawan si Wade, anong ginagawa mo? Kung maglakas loob kang gumawa ng anuman sa aking ama, hindi kita bibitawan. Tinitigan ni Wade si Win nang nakangisi at nagtanong,
Hindi mo ba ako bibitawan? Isang makasalanang tulad mo na wala. How dare you sumigaw sa akin ng ganito? Smack! Nagtaas ng kamay si Wade at sinampal si Win sa mukha. Sa pagkakataong iyon, pumikit si Win at hinintay na dumapo ang sampal. Gayunpaman, bago pa umabot sa kanya ang sampal, naramdaman ni Win ang isang figurang nakatayo sa kanyang harapan. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita niya ang kahangahangang likod ni Philip na nakatayo sa kanyang harapan na parang bundok. Sa malungkot na mga mata, hinawakan ni Philip ang kamay ni Wade sa kanyang parang bakal at malamig na sinabi, "Kung maglakas loob kang hawakan ang aking asawa, sisirain ko ang isang tao mula sa pamilya ng iyong sangay." Domineering, mayabang. Sa kanyang mga salita, lahat ng miyembro ng pamilya ng Branch ay may malamig na mukha. Mapangahas. Masyado siyang mayabang para ipagtanggol ang isang hamak na babae sa labas ng mundong ganito. Sisirain ang pamilya natin. How dare he say that? Gusto kong marinig kung ano ang sinasabi ni Old Master Wade tungkol sa makasalanan. The more he defend her, the more I believe na ang murang babaeng nagngangalang Win Johnston ay maaaring hindi ipinanganak at lumaki ng mag-asawang iyon. Baka may ibang nangyayari dito. Sa pagharap sa mga pagdududa at pagsaway ng lahat, walang pagbabago sa ekspresyon ni Philip at masama ang tingin kay Wade. Tumawa si Wade, nagtaas ng kamay, at nagtatampo na sinabing, "Philip, mukhang hindi ka talaga susuko hanggat hindi ko ibinubunyag ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkapanganay." Tinaas ni Philip ang kanyang kilay at nakangising sinabi, "Maaari mong sabihin kahit anong gusto mo." Mabuti. Galit na umungol si Wade at lumingon sa mga miyembro ng pamilya Clark. Nanumpa siya, si Win Johnston, ang makasalanan ng pamilya Clark at ng mundo. Ang dumadaloy sa kanyang katawan ay ang dugo ng makasalanang pamilyang iyon mula sa nakalipas na mga dekada, ang pamilyang Lovelace. Kabanata 2225. Sa sandaling sinabi ni Wade iyon, ang maliit na parisukat ng Memorial Hall ay nahulog sa isang patay na katahimikan. Lahat, mula man sa pangunahing pamilya o sanay, ay napabuntong hininga ng malakas. Tapos, sa iba't ibang tingin ng disgust, galit, at puot sa mga mata nila, napatitig sila kay Win na nasa tabi ni Philip. Talagang miyembro siya ng pamilyang iyon. Ang makasalanang pamilyang iyon na yumanig sa mundo ilang dekada na ang nakalilipas, ang hindi mabilang na puwersa na pinakilos upang lipulin. Ang Lovelace family. Ang masamang pamilyang iyon na ipinako sa haligi ng kahihiyan. Sa isang iglap, ang lahat ng uri ng hindi kasiya siyang salita ay lumundag sa maliit na parisukat na parang isang mabagyong dagat. Ano? Siya ang sindblood ng Lovelace family. Ang gayong tao ay hindi kailanman maaaring maging batang ginang ng pamilya Clark. Oo naman. Ang ganyang cell asterisk T na may dugong nagkasala na dumadaloy sa kanyang katawan ay hindi man lang dapat tumuntong sa Arcadia Island. Dapat siyang patayin on the spot. Tama na, patayin mo na siya. Ang gayong makasalanang dugo ay isang kahihiyan lamang sa mga tao sa mundo. Sa pagharap sa sama ng loob ng karamihan, tumanggaw si Wade at tumingin kay Philip ng pagalit. Sabi niya, "Philip boy, ano ang gagawin mo ngayon?" Nanlamig ang mga mata ni Philip. Sa likod niya, tulala pa rin si Win. Anong nagkasalang dugo? Anong pamilya ng Lovelace? Ano ang nangyari ilang dekada na ang nakalipas? Siya ay ganap na hindi maintindihan ang isang salita. Nagtataka siyang tumingin kay Philip habang tinanong sina Charles at Martha, "Tatay, nanay, totoo ba ang sinabi niya? Hindi ba talaga ako ang iyong anak? Ano ang kasalanang dugo na dumadaloy sa aking katawan?" Nakaluhod si Martha sa sahig sa sandaling iyon. Gulo-gulo ang kanyang buhok, tuyot ang kanyang anyo, at tuloy-tuloy na umaagos ang kanyang mga luha. Galit na galit si Charles habang tinuturo si Wade at sumigaw, "Bullsh asterisk T." Nagsasalita siya ng kalokohan. Anak ko si Win, hindi ang dugong nagkasala ng pamilya Lovelace. Ito ay kalokohan. Ang pamilya Lovelace ay nabura ilang dekada na ang nakalipas ng 8 puwersa. Walang nakaligtas. Nagsasalita siya ng kalokohan. Haha. Tumawa si Wade, punong-puno ng gloating ang kanyang mga mata habang nagtanong, "Charles, paano mo nalaman ang pamilya Lovelace ay nawasak ng 8 puwersa ilang dekada na ang nakalipas at walang nakaligtas?" Hindi ko na binanggit kung gaano karaming puwersa ang sangkot sa bagay na ito. Walang imak. Natigilan si Charles habang nakaturo kay Wade. Halos hindi siya makapagsalita dahil sa galit. Ikaw.
Kasunod nito ay napahawak siya sa kanyang dibdib at napaatras ng ilang hakbang. Hindi na siya makahinga. Mabilis na ay nalalayan ni Win si Charles at sumigaw, "Tay, ano ang nangyayari sa iyo?" Napatingin si Charles kay Win nang bumagsak ito sa lupa. Hinawakan niya ang kamay ni Win at mariing sinabing, "Winnie, you're my daughter. Wala kang dugong nagkasala mula sa pamilya Lovelace. Huwag kang maniwala sa kalokohan nila." Namumula na ang mata ni Win sa pag-iyak pero tumanggaw siya ng mariin. Gayunpaman, mayroon din siyang naiintindihan. Malamig na tiningnan ni Wade ang eksenang ito bago siya naglabas ng investigation file. Itinaas niya ito at sinigawan ang mga miyembro ng pamilya Clark, "Gumastos ako ng malaking halaga para imbestigahan ang kasong ito. Lahat dito tungkol sa pinagmulan ng mga taong may dugong kasalanan ay totoo." Siya, si Win Johnston, ang nagkasalang dugo ng pamilya Lovelace, ang walang hanggang kaaway ng pamilya Clark at ng buong mundo. Maaari bang maging batang madam ng aming pamilya Clark ang gayong tao? Nagsilang pa siya ng 2 anak. Isa lang itong malaking kahihiyan sa pamilya Clark at isang malaking kawalang galang sa ating mga ninuno. Ngayon, sa Memorial Hall na ito, gusto kong tanungin ang pangunahing pamilya kung alam nila ang kanyang pagkakakilanlan, kung mayroon silang itinatago, at kung ano ang gagawin ng pangunahing pamilya sa makasalanang ito at sa kanilang 2 anak. Sa sinabi nito, lumingon si Wade na may lamig sa mga mata. Napatitig siya kay Roger na nakatayo sa mataas na pedestal habang nakapikit. Tinanong niya, "Patriarch, ayon sa pamana ng mga ninuno at mga patakaran na itinakda mo sa nakaraan, kapag natagpuan ang isang makasalanang dugo ng pamilya Lovelace, dapat silang patayin ng walang awa at walang iwanan." Dahil dito, tumahimik ang buong maliit na parisukat. Lahat ng miyembro ng pamilya Clark ay nakatingin kay Roger, na nakapikit. Tahimik ding nanood si Philip bago siya lumingon. Pumunta siya sa gilid ni Win, tumingkayad, at masuyong tumingin kay Win na umalalay kay Charles. "Aniya, Winnie, sorry. Matagal ko na itong inilihim sa iyo." Sa katunayan, napakamot ng ulo si Win na may luha sa mga mata. Sabi niya, "Hindi mo kailangang humingi ng tawad, ayoko malaman. Ang alam ko ay ang aking ama ay si Charles Johnston at ang aking ina ay si Martha Yates. Ayokong makisali sa mga gawain ng pamilya Clark mo. Hindi ako sa dugong nagkasala. Hindi ako makasalanan. Ang pangalan ko ay Win Johnston." Sa huli, napaiyak si Win. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.